master, welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsumasamayin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga master no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 751 hanggang 760. Ang dakilang security guard. Kabanata 751 avalanche sa Snow Mountain, lumitaw ang Spirit Jade. Napakaganda at napakabangong pulang bulaklak, pulang lotus ba ito? Hawak ang pulang bulaklak sa kanyang kamay, dahan-daang nalanghap ni Yusuf Zok ang amoy nito, at agad na nababalot ng halimuyak nito. Ang pinakamabangong bulaklak na naamoy niya ay ang hasmin, at inakala niyang ang hasmin ang may pinakamabangong amoy kapag namumulaklak ito, ngunit ngayon, ang pulang bulaklak na nasa kanyang kamay ay mas mabango pa kaysa sa hasmin, at ang aroma nito ay napakatindi na halos nakalalasing. Hindi ito pulang lotus, ito ang blazing na dilag. Kumislap ang mga mata ng babae, tila desperado nang makuha ang pulang bulaklak sa kamay ni Yusuf, at pagkatapos huminga ng malalim, Mr. Campbell, maaari mo ba akong bigyan ng bulaklak na ito? O baka pwede ko itong ipagpalit sa ibang kayamanan? Spirit Jade, superior o top grade, meron ka ba? Direktang tanong ni Yusuf. May mga lower at middle grade ako, pero hindi ko sila dinala. Umiling ang babae. Kung gayon, kalimutan mo na lang iyon. Pinitik ni Yusuf ang kanyang palso, at ang blazing na dilag, ay inihagis sa kanyang singsing. Nagbago ang mukha ng babae, at dali-dali niyang pinindot ang, Mr. Campbell, pwede akong makipagpalit ng ibang mga bagay para dyan, ano pa ang kailangan mo? Gusto ko lang ng superior o top grade na Spirit Jade, at may nakikita pa akong isa roon. Habang nagsasalita si Yusuf, sumulyap sa malayo, at laking gulat niya nang makita niya ang isa pang pulang bulaklak, ang Drunken Beauty, mga 300 metro sa itaas niya. Isang malaking bato ang nakatabing halos kabuuan nito, ngunit may bahid ng pula pa rin ang makikita. Haha, bago pa man masiga ng dalawa ang kanilang pagkagulat, tumalon na si Yusuf sa tabi ng bagong tuklas na bulaklak at nagpatuloy sa pagpitas nito, kasama ang mga ugat at lahat ng bagay. Bagamat hindi niya alam kung ano iyon, nang makita kung gaano kabalisa ang dalawa, alam ni Yusuf na ang bulaklak ay tiyak na bihira at lubhang kapaki-pakinabang. Nagmamadaling sumunod sa kanya ang babae at lalaki, ang kanilang mga mukha ay puno ng kasakiman habang nakatitig sa blazing na dilag, na nasa kamay ni Yusuf. Maaari mo bang sabihin sa akin kung para saan ang bulaklak na ito? Biglang tanong ni Yusuf. Kung gayon, maaari mo ba akong ipagpalit ng isa? Ipagpapalit ko sa iyo ang koleksyon ng mga tula, ko rito. Biglang inilabas ng babae ang isang librong may sinulid na tela. Koleksyon ng tula, para sa paglilinang. Naglalaman ba ito ng mga tulang acrostic? Mayroon ba itong walang kapantay na paraan ng paglilinang? Kumislap sa pananabik ang mga mata ni Yusuf. Wala iyon. Umiling ang babae, at dahan-daang hinaplos ang kanyang buhok gamit ang kanyang mga daliri, at mahinang idinagdag, ito ang koleksyon ng mga tulang isinulat ko. Nandoon lahat ng mga tulang isinulat ko, at sa buong mundo, ito lang ang copy ang kinopya ko mismo. Naguluhan si Yusuf, habang nagsusulat ng mga tula. Ano ang ibig niyang sabihin? Pero tila ba punong-puno ng pagpapahalaga ang babae. Hindi na nakatiis ang lalaki sa tabi niya at matigas na sinabi, si Messiah Palmer ay isang dalubhasang makata ng mainland. Ang kanyang mga tula ay ginagamit na ngayong aklat-aralin ng imperyo at ng Saint Dragon Pavilion. Paf, halos dumura ng dugo si Yusuf nang marinig ang paliwanag ng lalaki. P***, isang babaeng iskolar, isang babaeng pampanitikan na nagsusulat ng mga tula at musika. Pasensya na, pero wala akong interes sa tula o mga katulad nito. Noong bata pa ako, maraming ganitong libro sa bahay namin, pero ginamit ko lahat ng iyon para panasan ang puwet ko, patawad, palam. Pinilit ni Yusuf na pigilan ang kanyang tawa, katawa-tawa nga naman ang sitwasyon, isang makata na mayabang at mayabang. Pero mayroon naman siyang kaunting kagandahan, marahil ay maraming tagahanga at mananambos sa mainland, hindi ba?
Sa kahit anong mundo, walang kakulangan ng mga fan effects. Sumulat ng isang magandang tula, at ilalagay ka sa isang pedestal. Ngunit si Yusef ay isang magaspang na tao, isang napakagaspang na tao, kaya ang pakikipag-usap sa kanya tungkol sa tula ay parang pagtugtog ng lot sa isang baka. Habang may kumpiyansang naglalakad palayo si Yusef, halos mabulunan ang babae sa sarili niyang dugo. Hindi alam ni Bryson Campbell na siya si Messiah Palmer. Hindi mo ba alam na siya ang pinakadakilang babaeng may talento sa Saint Dragon Continent sa nakalipas na 800 taon? Ang pinakasikat na makata na naglalakbay. Sino ba naman sa mundo ang hindi nakakakilala kay Messiah Palmer? Bagamat hindi ganoon kahanga-hanga ang kanyang antas ng paglilinang, ang kanyang mga tula ay laganap, at saan man siya magpunta, siya ay tinatanggap bilang isang panauhing pandangal. Kahit na pinahahalagahan ng mga taga-mainland ang martial arts, may lugar pa rin ang mga edukado, at bukod pa rito, siya ay may talento sa panitikan at martial arts. Ang dating emperador mismo ang nagbigay sa kanya ng pagkakataong makipagkita, at sumulat siya ng isang tula para sa kanya. Nakipag-usap na sa kanya si Saint Dragon Pavilion Master Wenping tungkol sa mga banal na kasulatan at filosofiya, pero sinabi ni Bryson Campbell na gumagamit siya ng mga aklat ng tula para suruan siya. Kasuklam-suklam, lubos na kasuklam-suklam, bulgar, labis na bulgar. Hoy, nakababatang kapatid, habang patuloy na umaakyat si Yusef Zoc, biglang narinig ang boses ni Grayson Martin mula sa ilalim ng bundok. Dahil sa alingaw-ngaw, lalong lumakas ang boses niya. Nako, sino ba yang kupal na yan? Gusto na ba niyang mamatay? Tunay na dumura ng dugo si Messiah Palmer sa pagkakataong ito. Napakabastos at napakatanga ni na Bryson Campbell at ng nakatatandang kapatid niya, hindi ba nila alam na nababalutan ng nyebe ang bundok na ito? Sa bundok na may manyeb, hindi dapat sumigaw ng malakas dahil maaari itong magdulot ng nyebe. Kasabay ng isang, boom, nagkaroon ng avalanche. Nang marinig ang tunog ng pagkalabog mula sa tuktok ng bundok, agad na dumilim ang buong kalangitan, at bumuhos ang malalaking blok ng nyebe mula sa tuktok. Ang puwersa ng kalikasan ay palaging mas malakas kaysa sa puwersa ng tao. Kahit palinangin ng mga tao ang immortalidad at questionin ang mga pamamaraan ng Tao, wala pa rin silang kapangyarihan sa harap ng mga natural na sakuna tulad ng baha, pagguho ng lupa, lindol, pagsabog ng bulkan, pagtama ng meteorite, at iba pa. Ang isang avalanche ay maaaring magmukhang isang bantan lamang ng nyebe na bumabagsak, ngunit ang avalanche na ito ay naiiba sa mga karaniwan dahil ang mga blok ng nyebe ay may halong mga bato. Dahil natatakpan ang tuktok ng bundok ng mga maluwag na bato at malalaking bato, nang magsimula ang avalanche, sumunod din ang mga bato, at gumuho pababa. Tumakbo, iwinaksi ni Messiah Palmer ang anumang pagkukunwari ng tindig at kagandahan, at tumakas sa takot sa bilis na halos mabasa na niya ang kanyang pantalon. Si Grayson Martin, mula sa paanan ng bundok, ay hindi kailanman inakala na ang kanyang sigaw ay magdudulot ng avalanche, kaya siya rin ay nataranta at lumipad ng mataas sa kalangitan, at mabilis na umatras. Nasa gitna mismo ng avalanche si Yusef Zoc, kaya bago pa man niya maisip na tumakbo, agad siyang natabunan ng gumugulong na nyebe. Naramdaman niya ang pagyanig ng buong bundok, at dahil natatakpan ito ng nyebe at mga bato, siya rin ay nadiin sa ilalim nito. Haha, Spirit Jade, nakakita ako ng Spirit Jade. Habang humuhupa ang avalanche at naibalik ang katahimikan, isa sa mga lalaking kasama ni Messiah Palmer, na hindi nakatakas, ay biglang lumabas mula sa sinalakay na may hawak na isang dekalidad na Spirit Jade. Nako, ang daming Spirit Jade. Si Grayson Martin, na lumulutang sa ere, ay nanlalaki rin ang mga mata habang sinusundan ang dulo ng avalanche. Ang gilid ng bundok ay nagpapakita ng maraming piraso ng lilang Spirit Jade na nakasisilaw mula sa malayo. Jackpot! Walang pag-aalinlangang sumugod pababa sina Messiah Palmer at ang isa pang lalaking cultivator. Pagkatapos ng ilang sandaling pag-iisip, sumisid din pababa si Grayson Martin. Hindi siya pumunta para iligtas si Yusef Zoc dahil alam niyang hindi kayang patayin ng ganoon kaliit na avalanche ang Bryson Campbell na iyon. Mabilis na nakakuha si Messiah Palmer ng 7 o 8 Purple Spirit Jade, kabilang ang isa na top grade, isa na high grade, at ang iba ay mid o low grade. Parehong swerte ang dalawa pang lalaking tagapagsaka, na bawat isa ay nakakuha ng mga 7 o 8 piraso.
Hindi pinalad si Grayson Martin, mga katamtaman at mababang uri lamang ang kanyang nahanap. Sa kabuuan, mayroong humigit kumulang 100, at mabilis na nakolekta ng grupo ng 4 ang lahat ng nakalantad na mga spirit jade. Gayunpaman, iyon lang ang nasa ibabaw, malamang ay mayroon pa ring mga nakakalat na piraso ng spirit jade sa ilalim ng nyebe. Kasabay ng isang putok, habang patuloy ang 4 sa kanilang paghahanap, sa wakas ay biglang lumabas si Yusuf Zoc mula sa ilalim ng nyebe, walang tigil na nagmumura habang lumalabas. Junior brother, tumigil ka na sa pagrereklamo, pumili ka na ng spirit jade. Mahigit 100 piraso na ang nahukay, siguradong marami pa. Tawag ni Grayson Martin kay Yusuf Zoc, sabay kaway sa kanya papalapit. Ano, mahigit 100 piraso ng spirit jade. Namangha si Yusuf Zoc. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 752 Paglilinis, Pagnanakaw. Ang pangunahin at tanging layunin ni Yusuf Zoc sa pagpasok sa Immortal Mansion sa pagkakataong ito ay upang hanapin si Spirit Jade, dahil nakumpirma niya na makakatulong si Spirit Jade na ma-activate ang kanyang blood beads, ang sukdulang suplemento para sa kanila. Kaya naman, kailangan niyang makakuha ng malaking dami ng top-grade Spirit Jade para masigurong patuloy niyang maa-activate ang mga blood beads pagdating ng panahon. Gayunpaman, sinabi sa kanya ngayon ni Grayson Martin na pagkatapos ng avalanche, mahigit 100 piraso ng Spirit Jade ang lumitaw. Ito ay isang hindi inaasahan at nakalulugod na sorpresa. Nang walang oras para magsalita pa o mag-isip ng malalim, agad siyang lumapag sa nabasag na bundok na may manyeb at nagsimulang maghanap. Pagkaraan ng maikling panahon, nakahanap siya ng 1 piraso ng Spirit Jade, kahit na ito ay may mababang kalidad. Hindi siya sumuko bagkos ay ipinagpatuloy niya ang paghahanap. Kasabay nito, si Messiah Palmer, pati na rin si Grayson Martin at ang iba pa, ay nakakalat din at naghahanap. Pagkatapos ng halos 3 oras, nang halos nalibot na nilang 5 ang buong lugar ng avalanche, natagpuan ni Yusuf Zoc ang kabuoang 6 na piraso ng Spirit Jade. Gayunpaman, lahat ng 6 na piraso na natagpuan niya, nang walang pagbubukod, ay may mas mababang kalidad. Nakakolekta si Grayson Martin ng halos 40 piraso, ngunit sa mga ito, isa lamang ang pinakamataas na kalidad at isang mataas na kalidad. 2 piraso lang. Nang magsama sina Yusuf Zoc at Grayson Martin, at kinuha naman ni Yusuf Zoc ang mga piyesang mas mataas ang kalidad, hindi niya maiwasang makaramdam ng labis na pagkadismaya. 2 piraso lang, at saka, tila hindi sapat ang mataas na kalidad na piraso para ma-activate ang kanyang blood bead. Sa 2 beses na pag-activate niya dati, nakakuha siya ng 2 piraso ng Spirit Jade na may pinakamataas na grado. Bawat isa sa kanilang 3 ay nakakolekta ng humigit kumulang 40 piraso, kabilang ang ilan na mataas ang kalidad at ilan din na mataas ang kalidad, bulong ni Grayson Martin. Ah, ganoon ba? Tumaas ang kilay ni Yusuf Zoc, at saka tumingin sa 2 lalaki at 1 babae. Gayunpaman, habang tumitingin si Yusuf Zoc, lumapit din si Messiah Palmer na may bahagyang ngiti, kasunod ang 2 lalaking magsasaka. Ginoo, Campbell, hindi ba't sinabi mo kanina na pwede kong ipagpalit ang isang top grade o top grade na Spirit Jade para sa Aired Face Blumang mo? Heto, mataas ang kalidad ng isang ito, at isa lang ang kailangan kong halamang Aired Face Blumang. Si Messiah Palmer ay mayabang pa rin na parang isang maliit na inahin, sadyang ipinapakita ang kagandahan ng isang lokal na talento, sa madaling salita, napaka-estilo. Sa kanyang mga kamay, pati na rin sa mga kamay ng mga lalaking cultivator, ay may mga supot na mukhang mabibigat, na naglalaman ng Spirit Jade na kanilang nakolekta. Kumabog ng malakas ang blood bead ni Yusuf Zoc sa kanyang isipan, na para bang biglang tumaas ang kanyang presyon ng dugo, dahil palagi itong tumutugon ng ganito kapag nakakakita ng high grade o top grade na Spirit Jade. Hindi niya alam kung masusuportahan ng high grade ang pag-activate ng kanyang blood bead, ngunit tiyak na nagdulot ito ng pulsasayon. Ano, kapatid na nakababata, nakahanap ka ba ng Aired Face Blumang? Gulat na bulalas ni Grayson Martin, hindi alam ni Yusuf Zoc kung ano ang Aired Face Blumang, pero alam niya. Hindi kinuha ni Yusuf Zoc ang high-grade Spirit Jade sa halip ay tumingin kay Grayson Martin. Alam ni Grayson Martin na walang alam si Yusuf Zoc, kaya agad niyang ipinaliwanag, ang Aired Face Blumang
ay may dalawang epekto. Ang isa ay upang mapanatili ang kabataang hitsura, at ang isa pa ay upang baligtarin ang pagtanda, na ibinabalik ang hitsura ng isang 16 na taong gulang. Panghuli, nagbibigay ito ng permanenteng kaaya-ayang bango sa katawan kapag ininom, na angkop para sa kapwa lalaki at babae. At ang bagay na ito ay walang katumbas, hindi ito nagpakita sa merkado sa loob ng daan-daang taon simula nang lumitaw ang dalawang halaman, hindi ko inaasahan na matatagpuan ko ito sa Immortal Mansion na ito. Ganyan kahalaga. Matapos marinig ang paliwanag ni Grayson Martin, labis ding namangha si Yusuf Zoc. Para maibalik sa dati ang pagtanda at maibalik ang dating anyo ng isang 16 na taong gulang, pati na rin mapanatili ang kabataan at bango ng katawan. Hindi ba mababaliw ang mga babae sa ganoong bagay? Kaya, G. Campbell, binabawi mo na ba ang sinabi mo? Tanong ni Messiah Palmer na may mapang asar ng ngiti. Ma'am, oo, nagbago ang isip ko. Biglang tumawa si Yusuf Zoc, habang nakangisi ng malapad. Hindi alam ni na Messiah Palmer at ng dalawang lalaking magsasaka kung bakit siya natawa, ngunit nang marinig nila siyang sinabing nagbago na ang isip niya, hinamak din nila si Bryson Campbell, iniisip na isang kasuklam-suklam na tao. Gayunpaman, nang tatalikod na sana sila at aalis, biglang nabunot ang purple light sword ni Yusuf Zoc mula sa kaluban nito. Kasabay ng isang kalabog ng sigaw ng espada, ang sumunod ay isang eleganteng bumibigkas ng malalaswang tula na nakaramdam ng lamig sa kanilang leeg at pangangilig ng kanilang anit. Ang espada ni Yusuf Zoc ay nakapatong sa kanyang maselang leeg, ang kanyang mga labi ay kumurba sa isang malamig na ngisi. Anong ginagawa ninyo? Nagulat ang dalawa pang lalaking cultivator at agad na gustong umatras. Dapat narinig mo na pinatay ko si Michael Wolf. Kung maglalakas loob kayong gumalaw o tumakbo, pupugutan ko ang mga ulo ninyo. Unti-unting lumamig ang tawa ni Yusuf Zoc, isang malawak na intensyong pumatay ang bomb-alot sa tatlo, dahilan para sabay-sabay silang manginig. Ramdam nila na hindi lang sila tinatakot ni Bryson Campbell, kung maglalakas loob silang gumalaw, tiyak na mapapatay niya sila. Naguluhan din si Grayson Martin. Ano ang sinusubukang gawin ni Bryson Campbell? Ang dalawang lalaking magsasaka ay takot na hindi makagalaw, habang si Messiah Palmer, sa halip na matakot, ay nanginginig sa galit. Senior brother, tulungan mo akong pagnanakawan ang mga bag nila at halugugin sila para malaman kung may itinago silang spirit jade. Malamig na utos ni Yusuf Zoc. Ah, sige. Noon napagtanto ni Grayson Martin na balak silang pagnakawan ni Yusuf Zoc. Gayunpaman, mausisa rin siya, kahit na may gamit ang spirit jade, tila medyo sobra-sobra para kay Yusuf Zoc na gawin ito. Inagaw niya ang mga supot mula sa mga kamay ng tatlo at tinapik ang dalawang lalaking magsasaka. Nang makitang wala si Spirit Jade, nang kapkapansanan nito si Messiah Palmer, nag-atubili siyang binawi ang kanyang kamay, sabay tawa, hindi dapat maghawakan ang mga lalaki at babae, malamang wala siyang hawak. Kalokohan, ibinulsa lang niya ang isang mataas na kalidad na kamay. Biglang humakbang si Yusuf Zoc. Pagkatapos, walang pakialam na babae si Messiah Palmer, diretsuhin niyang inabot ang kanyang dibdib. Habang kinakagat ni Messiah Palmer ang kanyang labi ng sapat na para mawalan ng dugo, halos himatayan sa galit, nahuli ni Yusuf Zoc ang mataas na uri ng spirit jade. Gayunpaman, walang mga dekalidad na beads, at ang piraso ng dekalidad na spirit jade na ito ay hindi rin nasisipsip ng kanyang blood beads. Kahit na agresibong pamitik ang mga blood beads, na nagdulot sa kanya ng matinding iritasyon, ang high-grade spirit jade ay walang epekto. Tara na. Matapos ilagay ang mataas na uri ng spirit jade sa bag at mailagay ang 3 bag sa kanyang singsing, isinuot ni Yusuf Zoc ang kanyang espada at umalis. Wala siyang balak pumatay ng kahit sino, pagnanakaw lang iyon. Ako, papatayin talaga kita. Pinanood ni Messiah Palmer ang papalayong mga figure ni na Yusuf Zoc at Grayson Martin at, sa galit, samuka ng dugo na may tunog nawa. Isa siyang iginagalang na Makata, isang mang-aawit ng mainland, kailan pa siya napahiya ng ganito? Kailan pa nagkaroon ng ganitong kawalang hiyaan sa kanya? Hindi ba't sinabing ang emperador mismo ang nagtrato sa kanya bilang isang marangal na panauhin? Hindi ba't sinabi na tatalakayin sa kanya ng Saint Dragon Pavilion Master ang mga klasiko at pilosopiya? Bagamat kaunti lang ang kanyang cultivation, laganap ang kanyang reputasyon,
mayroon siyang mga tagahanga, kung may manggulo sa kanya, hindi iyon tatanggapin ng kanyang mga tagahanga. Ngunit ngayon, itinutok ni Bryson Campbell ang isang espada sa leeg niya, ninakawan siya, at ang mas nakakasuklam pa, ipinasok niya ang kamay nito sa loob ng kanyang mga panloob na damit. Kahihiyan, isang paglay sa kanyang dignidad, isang espiritual na insulto, kaya naman siya umubo ng dugo. Mesiyas, huwag mong saktan ang katawan mo gamit ang galit mo. Maingat na inalo siya ng isa sa mga lalaking tagapagsaka. Oo, kapag nakalabas na tayo ng Immortal Mansion, kailangan nating humingi ng hustisya kay Master Blackwell. Sabi rin ng isa pang lalaking cultivator habang nagngangalit ang mga ngipin. Isa kang taong ito, isang taong walang hiya, nararapat siyang tadteren ng libu-libong beses. Galit na mura ng dalawang lalaking tagapagsaka, habang nagngangalit ang kanilang mga ngipin sa sama ng loob. Matapos marinig ang dalawang lalaking tagapagsaka, si Messiah Palmer ay lalong nagalit at lalong nag-alala, pagkatapos ay biglang dumura ng isa pang subo ng dugo na may tunog na por, nanginginig na itinuro ang direksyon kung saan nawala si Yusuf Zok at nauutal. Ako, tiyak na gagawa ako ng tula para ibunyag sa mundo ang mga krimen ng magnanakaw na ito. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 753 Pumupukaw ng puot. Sobra-sobra talaga. Sa isang damuhan sa ikatlong palapag ng Immortal Mansion, nakaupo si Grayson Martin sa lupa, umiiling at sinasabing sumosobra na si Yusuf Zok. Sa kabilang banda, si Yusuf Zok ay tumawa ng malakas habang inihahagis ang lahat ng 5 pinakamataas na uri ng Spirit Jade Beads mula sa 3 bag papunta sa kanyang singsing. Siyempre, hindi niya ginamit ang sarili niyang mga kamay para pulutin ang mga ito, kundi, mga kamay na nag-everential para ilagay ang mga ito sa loob ng ring. Iyon ay dahil kung direktang hahawakan niya ang mga ito gamit ang kanyang mga kamay, agad niyang mahihigop ang Spirit Jade, at hindi niya basta-basta maa-activate ang Blood Beads ng basta-basta. Wala namang pagmamadali, kung isasaalang-alang na ang kanyang cultivation realm ay kaka-rating pa lamang sa Golden Core, na halos kapantay ng 10 Blood Beads. Kaya naman, kung gusto niyang mag-activate ng mas maraming Blood Beads, kailangan niya kahit man lang umabot sa late Golden Core stage o sa Feather Transform phase. Habang papalapit siya sa mga huling yugtong iyon, mas kailangan niyang maging maingat. Kung hindi, kung i-activate niya ang mga ito nang walang ingat at walang garantiya, hindi magiging masaya ang pagsabog ng ulo niya. Kahit 5 butil lang ang natira, labis siyang natuwa, isa itong napakalaking tuklas. 5 pinakamataas na uri ng beads ang nagpapahiwatig na kaya niyang buksan ang ika-15 blood bead, at ang pag-iisip pa lamang ng 15 blood beads ay nagpakulo sa kanyang dugo. Narinig ko na ang tungkol sa Messiah Palmer na iyan. Siya ay isang makata na may pambihirang talento, mahusay sa panitikan at martial arts. Nabalitaan kong nakabasa na siya ng napakaraming libro, nangunguna sa bawat komperensya ng tula, at laging nauuna. Ang bawat tulang nililika niya ay nagiging popular ng ilang panahon hanggang sa dumating ang susunod na tula, na papalit sa nauna. Ang babaeng ito ay hindi ka panipaniwala. Kung nasaktan mo siya, tiyak na sisiraan ka niya. Masisira ang reputasyon mo kung ganoon. Kalokohan lang ang reputasyon. Tumawa ng malakas si Yusuf Zok at sinabing, dapat alam mo na galing ako sa secular na mundo, hindi ba? Alam ko, ano naman? Mausisang tanong ni Grayson Martin. Sa ating secular na mundo, mayroong tinatawag na mga kilalang tao. Kapag nagsimula sila, kung wala silang reputasyon o katanyagan, mahirap makakuha ng atensyon at mabuhay. Kaya naman, may ilang mga kilalang tao na sadyang lumilikha ng mga iskandalo o kontrobersya, gumagawa pa nga ng mga kakatwang bagay para makuha ang interes ng publiko. Kaya dyan, hindi mahalaga kung maganda o masama ang reputasyon, basta't sumikat sila dahil doon, gagawin nila ang lahat, kahit kumain ng kalokohan. Kaya, hindi ako apektado ng katanyagan, bukod pa riyan, wala naman talaga akong reputasyon sa simula pa lang, at wala rin akong planong manirahan kasama ang pamilya Webb. Pero disbentaha pa rin iyon para sa iyo. Masusulat ka sa kasaysayan, hahamakin ng mga tao sa buong mainland, at mawawalan ka ng pagkakataong makipag-ugnayan sa mga tao. Hindi mahalaga, hindi ko kailanman intensyong makipag-ugnayan. Sa mundong ito, ang mahalaga ay kung sino ang may mas malaking kamao.
Kung sapat ang laki ng kamao ko para pilitin ang isang historiador na isulat muli ang kasaysayan, kung gayon, 1,000 taon mula ngayon, maaalala ng mga tao si Messiah Palmer bilang isang unggoy na tumatalon lamang, habang si Bryson Campbell mula sa Chicken Mountain ay ang tunay na maginoo. Sige, naiintindihan ko ang ugali mo, kaya mong gawin ang lahat. Walang imak na sabi ni Grayson Martin. Tama, kahit sino mang mang-asar sa akin, kaya kong gawin ang lahat. Pinagpag ni Yusuf Zoc ang kanyang likod habang tumatayo, pagkatapos ay ngumiti at nagtanong, ano sa tingin mo, mukha ba akong masamang tao? Medyo masama rin ako, haha. Parehong humagalpak sa malakas na tawa sina Grayson Martin at Yusuf Zoc. Siya nga pala, kailangan kong umalis ng isang araw ng mas maaga. Pagkatapos nilang tumawa, biglang nagsalita si Yusuf Zoc. Umalis ng isang araw ng maaga. Bakit? Akala ng iba ay hindi sapat ang 3 araw, at sa tingin mo ay masyadong mahaba. Tanong ni Grayson Martin, nalilitong sabi. Natanong na ni Yusuf Zoc si Phoenix Thornton tungkol dito dati, at ngayon ay iminumungkahi niyang umalis ng maaga. May mga bagay akong dapat asikasuhin kapag lalabas ako, pero kailangan mong sumama sa akin dahil pagkatapos kong asikasuhin ang mga bagay-bagay ko, aakit ito ng puot, at baka hindi ka naligtas sa oras na iyon. Sige, dahil aalis ka na, sasamahan kita. Pero ibang-iba talaga ang beauty drunk na yan, dapat tayong bumalik sa maniyabing bundok at maghanap pa. Total, may 2 araw pa naman tayong natitira. Gusto ko ng isa para sa sarili ko. Gusto mo rin ba ng isa? May syota ka ba? Gulat na tanong ni Yusuf Zoc. Hindi ngayon, pero baka sa hinaharap, di ba? Tumawa si Grayson Martin. Pero tama ka, dapat tayong maghanap pa ng iba. Hindi sapat ang 2 para pagsaluhan. Ngumisi si Yusuf Zoc, dahil sa dami ng malalapit na kaibigan, kanino niya binibigay ang 2 beauty drunk. Baka mag-away pa sila dahil sa mga ito. Hanapin natin kung gayon. Tumalon si Grayson Martin, nagpatuloy sa kanyang paglipad patungo sa maniyabing bundok. Ilang sandali pa, bumalik ang 2 sa paanan ng maniyabing bundok, at naroon pa rin ang pamilyang Messiah Palmer kasama ang 2 lalaking magsasaka, naghahanap sa bundok nang hindi umaalis. Nang makita ang pagbabalik ni na Yusuf Zoc at Grayson Martin, napuno ng takot ang mukha ng pamilyang Messiah Palmer. Bakit pa sila bumalik? Gayunpaman, hindi na sila pinansin ni na Yusuf Zoc o Grayson Martin, sa halip, naghiwa-hiwalay upang kumilos ng mag-isa, ang isa ay patungo sa silangan, ang isa naman ay patungo sa kanluran, at nagpatuloy sa pag-akyat sa bundok. Gayunpaman, nang makaakyat na sila ng halos 1 kilometro, tila isang di nakikitang pader ng enerhiya ang lumitaw sa kanilang harapan, na humaharang sa kanilang landas. Kahit anong pilit nila, hindi nila malalampasan ang hadlang na ito. Marahil ito ay isang mahiwagang paghihigpit mula sa maniyabing bundok o sa Immortal Mansion. Dahil wala nang ibang pagpipilian, kinailangan ni na Yusuf Zoc at Grayson Martin na maglakad patagilid. Nang makita ng pamilyang Messiah Palmer at ng 2 lalaking magsasaka na hindi sila ginugulo ng 2, ipinagpatuloy nila ang kanilang paghahanap. Ang pangunahing dahilan kung bakit pumunta si Messiah Palmer sa Immortal Mansion ay para kay Beauty Drunk. Upang mapanatili ang kanyang imahe, upang manatiling bata magpakailanman, upang maging isang walang hanggang idolo, si Beauty Drunk ay naging malaking tulong sa kanya. Higit pa rito, umaasa siyang balang araw ay gagawin niyang Diyos ang kanyang sarili, sa pamamagitan ng pagpapasamba sa kanya ng iba, at sa gayon ay makakalap ng kapangyarihan ng pananampalataya. Ang pananampalatayang ito ay isang uri ng kapangyarihang pangkaisipan. Nagkataon lang na nabasa niya ang isang aklat na dala mula sa mundo ng mga mortal, isang kasulatang Budista, at ang mga taong taga-Budismo ay maaaring makaipon ng kapangyarihan ng pananampalataya. Kaya naman, gusto rin niyang subukan, dahil mayroon siyang mga kinakailangang kondisyon. Nabuo na niya ang kalahati ng kanyang imahe, kahit papaano ay sikat na siya ngayon. Kaya naman, kung mapapanatili niya ang walang hanggang kabataan, ang kanyang mga balot ay magiging walang kapintasan. Pagdating ng panahong iyon, tiyak na magdudulot ito ng isang kahindek-hindek na epekto. Inis na inis si Yusuf Zoc dahil hindi pa rin siya o si Grayson Martin nakahanap ng isa pang beauty drunk matapos ang ilang oras na paghahanap. Kaya naman, nagkita ang 2 upang mag-usap at nagpas siyang maglibot-libot sa kagubatan.
May isang araw pa silang natitira, at dahil hindi sila makakapunta sa ika-4 na patong, sa ika-3 patong na lang sila makakapaglibot. Tayo na, papunta sa kagubatan. Gumawa ang dalawa ng isang mapagpasyang desisyon na isuko ang maniyabing bundok at lumipad pababa ng bundok. At nang magsimula silang lumipad pababa, bigla nilang nakita si Messiah Palmer na sumisigaw, nakatungo-tungo lang sa kinatatayuan, at pagkatapos ay nakaluhod sa basag na nyebe, ang mga kamay ay masigasig na naghuhukay. Ganoon din ang ginawa ng dalawang lalaking magsasaka. Lasing na lasing ang ginang. Agad na natigilan sina Yusuf Zoc at Grayson Martin. Nang makita ni Messiah Palmer sina Yusuf Zoc at Grayson Martin na nakapalibot sa kanya, naging berde ang kanyang mukha. Haha, akin ito. Bumaba si Yusuf Zoc, hinugot ang kanyang purple light sword, at mabilis na hinampas ang dibdib ng dalawang lalaking cultivator, dahilan para mapa-atres sila, habang idinidiin niya ang dulo ng kanyang espada sa leeg ni Messiah Palmer. Pasensya na, ninakaw ko na naman ang kayamanan mo. Bagamat humingi ng tawad si Yusuf Zoc, wala siyang ipinakitang awa. Sinamantala ang pagkagat ng ngipin ni Messiah Palmer sa pagkadismaya, ang kabilang kamay niya ay nabunot na ang beauty drunk at casual na inihagis ito sa kanyang singsing. Ikaw na walang utang na loob na hamak. Bagamat may kakayahang lumikha ng mga tula at magtugma ng mga tugma, hindi siya gaanong mahusay sa pagmumura. Pagkatapos ng mahabang pag-iisip, ang nagawa niya lang ay pag-alitan ito na parang isang walang utang na loob na hamak. Salamat sa papuri, Palm, ipagpatuloy mo ang iyong paghahanap. Hindi na ako magnanakaw. Huli na ito. Nahihiyang ngisi ni Yusuf Zoc, medyo nakokonsensya. Siyempre, kahit medyo nahihiya, ginawa pa rin niya ang kanyang makakaya. Total, hindi naman niya asawa si Messiah Palmer, at dahil napagdesisyonan na niyang makipag-hit and run, wala nang pakialam kung sino man ang namumuhi sa kanya. Pareho lang ang nangyari sa kanya. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 754 na sinabi ni Phoenix Thornton kay Yusuf Zoc, kung gusto niyang umalis ng maaga, maaari lamang siyang pumasok sa pasukan sa ika-4 na palapag, kung saan magkakaroon ng ligtas na sona. Pagpasok sa ligtas na sona, ang isa ay may lilipat palayo. Sa makatuwid, hindi siya papasok sa ika-4 na antas, at ayaw niya sana, dahil nakamit na niya ang kanyang layunin. Kung tungkol naman kay Grayson Martin, wala rin siyang balak na pumasok sa ika-4 na patong. Total, para sa mga mahahalagang tao, isa lamang siyang maliit na isda, kaya ang pagpasok sa ika-4 na patong ay mangangahulugan ng tiyak na kamatayan para sa kanya. Kaya naman, ang makita ang mundo sa loob ng Immortal Mansion ay sapat na upang matupad ang kanyang sariling mga kahilingan. Pagpasok ng dalawa sa kagubatan, nagpagala-gala sila kung saan-saan. Kakaiba ang lugar na ito, walang makitang kahit isang buhay na nilalang, kahit kalahating langgam, pero mayroon ngang ilang bihira at kakaibang mga halamang gamot. Si Yusuf Zoc ay nagmula sa makamundong mundo, kaya ang mga mahahalagang halamang iyon ay kayamanan para sa kanya. Halimbawa, may isang puno na natural na naglalabas ng bango, at ang puno nito ay napakatibay na may natural na mga disenyo, kaya pinili ni Yusuf Zoc ang pinakamagandang lugar at pinutol ang isang malaking bahagi. Hindi maintindihan ni Grayson Martin kung bakit gustong magputol ng kahoy ni Yusuf Zoc. Total, wala namang silbi ang kahoy, hindi ba? Plano ba niya itong ibalik para gamiting panggatong? Pero tumawa lang ng malakas si Yusuf Zoc. Plano niyang bawiin ito at gawin itong mga prayer beads. Hindi maiintindihan ng mga lokal dito. Ang dalawa ay nagpagala-gala sa kagubatan ng isang araw nang walang gaanong napala. Gayunpaman, sinunod ang pamamaraang sinabi sa kanila ni Phoenix Thornton, tumungo sila pahilaga hanggang sa dulo, at sa katunayan, nakakita sila ng isang portal sa kalawakan. Walang mga higanteng bato sa pasukan ng portal, tila lilito lamang sila pagkatapos makapasok. Huminto si Yusuf Zoc at hindi nagmadaling pumasok, sa halip ay nag-isip sandali at sinabing, Kuya Grayson, nagkakilala na tayo, at ang personalidad at ugali mo ay talagang nagustuhan ko. Isa akong taong handang dumaan sa apoy at tubig para sa aking mga kaibigan, kaya may isang bagay akong naisip at nararamdaman na kailangan kong sabihin sa iyo ng maaga. Sige, sabihin mo sa akin, tumanggaw si Grayson Martin at sinabi.
Ang dahilan kung bakit ako aalis isang araw ng mas maaga ay dahil plano kong sirain ang Dragon Gate Passage. Sa kasalukuyan, lahat ng eksperto ay nasa loob ng Immortal Mansion na ito, kaya kahit na may mga miyembro ng Saint Dragon Pavilion, malamang isa o dalawa lang ang pinakamarami. Kaya, gusto kong magkaroon ng kalamangan sa tiyempo, umalis ng mas maaga, at gamitin ang oras ng araw para sirain ang daanang iyon. Ayokong magpatuloy ang siping iyan sa mundong ito. Ayokong basta-basta na lang pumasok ang mga cultivator dito sa mundo ko, sa bansa ko para manghuli ng mga tao. Kaya, sisirain ko ang daanan. Kapag nasira ko na ang daanan, natatakot ako na lahat ng sekta at ang Saint Dragon Pavilion ay makikipag-away sa akin. Marahil ay wala na silang magagawa sa akin ngayon, ngunit sa hinaharap, tiyak na marami ang magnanais na pumatay sa akin. Kaya, kung mananatili ka sa akin, ituturing kang parang daga na tumatawid sa kalye na gustong-gustong hampasin ng lahat. Hindi mahalaga, nakikipag-ugnayan na ako sa mga demonyo. Malamang hindi mo pa naririnig ang kantang It Doesn't Matter, na inawit ni Miss Singer. Maganda rin yan, kakantahin ko yan para marinig mo. Hindi mahalaga, hindi ako. Bahala ka, bumuo pa si Grayson Martin ng mahabang note sa kanyang pagkanta, na maaaring ikagalit ng isang tao. Muntik nang dumura ng dugo si Yusuf Zok at Bamulong, baliw ka talaga. Pagkatapos magsalita, pumasok siya sa portal papunta sa ika-4 na palapag. Tumawa ng malakas si Grayson Martin at saka sumunod sa kanya papasok. Pagpasok sa portal, sabay na nakaramdam ng paggan sa kanilang mga katawan sina Yusuf Zok at Grayson Martin. At nang sila ay lumapag at nakita ang kanilang paligid, dalawang higanteng bato ang lumitaw mula sa ilalim ng lupa. Inukit mula sa bato na may mga walang ekspresyong mukha, kaya pa rin nilang gumalaw at naglalabas ng kakaibang aura ng mga pagbabago-bago sa isipan. Kasabay nito, ang espasyo ay naging isang malaking pabilog na kuweba, na walang anumang nakikitang mga portal. Ang lugar na ito ay isang patay na sona, tanging sa pamamagitan lamang ng pagkatalo sa mga stone giants makakalabas ang isang tao. Gayunpaman, sa isang sulok ng gilid ng kuweba, mayroong isang maliwanag na lugar kung saan ang lupa ay natatakpan ng berdeng luminescent stones. Bum bum bum, habang sinusuri pa rin ng dalawa ang lupain, nagsimulang sumugod ang mga higanti ng bato patungo sa kanila. Binunot ni Grayson Martin ang kanyang treasure sword at nakipagbanggaan sa isa sa mga stone giants. Ngunit sumuntok si Yusuf Zok, at ang stone giant na iyon ay nadurog at naging alikabok. Walang kahit anong pressure, na para bang gawa sa porselana ang higanteng bato. Nako, yung Thunder Fist ba yung tipong ginamit mo para talunin si Luna Wolf? Napakalakas, malakas na bulalas ni Grayson Martin. Natagpuan niya ang kanyang sarili na pantay ang katapat sa higanteng bato, ngunit hindi niya ito kayang basagin gamit ang kanyang espada. Yumuko rin si Yusuf Zok para tingnan ang kanyang kamao, na, pagkatapos ng binyag ng lilang kulog na iyon, ay naging napakalakas nang ma-activate ang ika-10 blood bead. Gamit ang Thunder Fist, kaya niyang patumbahin kahit ang isang tao sa late nascent soul stage sa isang suntok lang. Ramdam niya na ang kamao niya ay may taglay na kapangyarihan ng mga parusa ng kulog, at kung ito man ay ang espiritual na nilalang na nakasalamuhan na nila noon o ang higanteng bato na ito, tila ang kanyang kamao ng kulog ang kanilang kalaban, dahil ang tamaan nito ay nangangahulugan ng kanilang kamatayan. Kung gumamit lang siya ng ibang teknik, baka hindi niya kayang harapin ang mga kakaibang higanteng bato na ito. Ito ang tinatawag na isang bagay na namamahala sa iba, at napagtanto ni Yusuf Zok na mayroon siyang nakatadhana sa Immortal Mansion na ito. Ngunit kahit ano pa ang koneksyon, wala siyang balak pumasok sa panloob na palasyo, kailangan niyang lumabas. Tara na, tumigil na kayo sa kalokohan. Kung hindi mo sinasadyang mapatay ang higanteng bato, baka mapunta tayo sa ika-4 na patong. Sigaw ni Yusuf Zok at agad na lumipad patungo sa green light zone. Mabilis na binawi ni Grayson Martin ang kanyang ginawa at umatras. Ang tuntunin dito ay tila kailangan munang durugan ang lahat ng mga higanteng bato bago sila makapasok, kaya walang saysay na ipagpatuloy ang laban sa kanila. Nang mapunta ang dalawa sa green light zone, ang berdeng ilaw ay nagsimulang kumislap at umikot ng mabilis. Binalot sila ng maningning na berdeng liwanag, at pagkatapos ay pareho silang naglaho. At sa sumunod na segundo,
Lumitaw ang dalawa sa tuktok ng isang lumang monasteryo ng Taoismo sa tuktok ng bundok sa Hilagang Kanluran. Ngunit walang laman ang tuktok ng bundok, ang maulap na itim na butas na naroon 2 araw na ang nakalilipas ay naglaho na. Nako, talagang nalagpasan natin to. Huminga ng malalim si Grayson Martin. Kapatid na Grayson, kailangan ko ng kaunting pabor mula sa iyo, at pagkatapos ay maaari ka nang bumalik agad sa Boundless Mountains o bumalik sa Chicken Mountain. Huwag kang magtagal sa kabisera. Nag-isip si Yusuf Zok, mamaya, dadalhin kita sa kabisera, at kakailanganin mong magpalaganap ng mensahe doon sa lalong madaling panahon. Sabihin mong ang Panginoon ng Chicken Mountain, si Yusuf Zok, ay nagmula sa kaharian ng mga mortal. O, ikalat mo ba itong mensahe? Walang problema, magagawa iyan sa halagang ilang libong ginto. At saka, tulungan mo akong tanungin ang kapatid kong si Five Mao kung pupunta siya sa Chicken Mountain. Sabihin mo sa kanya na ang pananatili sa capital city ay magiging lubhang mapanganib, ngunit hayaan mo siyang gumawa ng sarili niyang desisyon. Tumango si Grayson Martin, sige, ako na ang magtatanong. Pero may kutob akong hindi aalis ang kapatid mo. Oo, at ubili siyang umalis ngayon, kaya siya ang pinaka-nag-aalala sa akin, buntong hininga ni Yusuf Zok. Sa totoo lang, hindi mo naman kailangang mag-alala. Hanggat nandyan pa rin ang iyong Earth Immortal Master, kahit nasirain mo ang Dragon Gate Passage, tanging ang kanilang mga sama ng loob ang kanilang kayang tiisin. Isa pa, mababa ang antas ng kultibasyon ng kapatid mo, walang dapat mang-abala sa kanya. Aba, nasa kanya na yan ngayon. Tara na, ihahatid na kita. Bigla na lang tinarga ni Yusuf Zok si Grayson Martin sa baywang nito at sa isang hakbang lang, narating nila ang isang lugar na mahigit 540 milya ang layo. Ano? Napanganga si Grayson Martin sa gulat ng mabilis na tumakbo si Yusuf Zok. Pagkatapos ng 6 na hakbang, narating na ni Yusuf Zok ang labas ng capital city, at hindi pa rin natitikom ang bibig ni Grayson Martin, manghang-mangha sa napakabilis na pagtakbo ni Yusuf Zok. Nakapaglakbay na sila ng 3,000 milya sa 6 na hakbang. Hindi alam ni Grayson Martin kung ano ang nangyari nang makabalik na sila. Ang isang ordinaryong cultivator na lumilipad ng isang araw ay kaya lamang maglakbay ng 3,000 milya, tama ba? Hindi ba't aabutin ng ilang oras ang isang Golden Pill Monk para lumipad ng 3,000 milya? Kahit ang isang tao sa mga yugto ng Mahayana o Cross the Tribulation ay mangangailangan ng halos kalahating oras. Pero paano naman si Yusuf Zok? Nang ibukan niya ang kanyang bibig, nasa 3,000 milya na siya ang layo. Anong klaseng bilis iyon? Sige, pumunta ka sa capital city, at ako naman ay pupunta sa St. Dragon Pavilion. Kumilos tayo ng hiwalay. Kailangang pumunta ni Yusuf Zok sa St. Dragon Pavilion para malaman ang lokasyon ng Dragon Gate Passage, dahil tanging mga taga St. Dragon Pavilion lang ang nakakaalam. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 755 Bantay ng Aliping Demonyo. Nakarating na si Yusuf Zok sa St. Dragon Pavilion bago magtakip silim, at sa oras na ito ay dumidilim na, kaya't wala ng tao sa labas ng tarangkahan ng bundok ng pavilion, kahit isang gwardya ay wala. Siyempre, hindi ibig sabihin noon na walang mga bantay, ang ibig sabihin lang noon ay nasa loob sila ng tarangkahan ng bundok. Hawak ni Yusuf Zok ang isang waist badge mula sa St. Dragon Pavilion, na ibinigay sa kanya ng walang iba kundi si Zane Reed, ang Panginoon ng Swordholding Hall. Sino ang nandyan? Nang ailahad niya ang waist badge at papasok na sana sa labas ng patio sa pamamagitan ng gate, biglang lumabas ang 2 Golden Pill Monks at hinaranggan ang kanyang daan. Bryson Campbell. May hawak ding espada si Yusuf Zok, handang magpadanak sakaling makasagupa siya ng anumang pagsalungat. Gayunpaman, may bigat ang isang pangalan, at ang 3 salitang, Bryson Campbell, ay lubos na mabisa. Nang marinig ang pangalan niya at makilala ang mukha nito, parehong yumoko ang mga Golden Pill Monk bilang pagpupugay, ngunit sila ay naguluhan. Hindi ba't pumasok si Bryson Campbell sa Immortal Mansion kasama ang Pavilion Master at ang iba pa? Sabihin mo nga sa akin, nandito ba si Aiden Acme mula sa pamilyang Morton na nagsasaka kasama ninyo? Tanong ni Yusuf Zok sa malalim na boses. Pamilya Morton mula sa Sektong Morton. Nang marinig ang pagbanggit ni Yusuf Zok sa Sektong Morton at kay Aiden Acme,
Parehong napanganga ang mga nakatatandang monghe, iniisip kong naghahanap din ba ng gulo si Bryson Campbell sa sektang Morten. Tunay nga, may mga disipulo mula sa sektang Morten na nagsasaka sa panloob na patio, ngunit kung si Aiden Acme ay kabilang sa kanila, hindi natin alam. Kung gusto nyo siyang mahanap, pwede kayong magtanong sa supervising hall ng inner courtyard. Magalang na tugon ng isa sa kanila. Sige, naiintindihan ko. Tumango si Yusuf Zak, at sa isang iglap, tumakbo siya paakyat sa tuktok ng bundok, dumiretso sa pasukan ng panloob na patio at walang kahirap-hirap na pumasok. Magulat ka agad kay Easton Burger. Hindi nang ahas na maging pabaya ang dalawang Golden Pill monks at agad na iniulat ang pagdating ni Bryson Campbell sa kanilang mga nakatataas. Ang St. Dragon Hall ay may isa sa mga amo na naninirahan, at ang amo na ito ay walang iba kundi si Easton Burger, amo ng Casting Sword Hall at minamahal ni Luna Wolf. Nang makapasok na sa loob ng patio, hindi agad ginamit ni Yusuf Zak ang thought overlay, dahil may mga matataas na ranggong master na nakatalaga, at kung sakaling magkaroon ng labanan sa isa sa kanila at matalo siya, masisira ang kanyang mga plano. Kaya, kailangan muna niyang hanapin si Aiden Acme. Dati, sa ibabaw ng East Sea, nabihag niya ang dalawang disipulo mula sa Morten sect, kabilang ang isang nag-aangking Morten, na nagsabing si Aiden Acme ay nagsasaka sa St. Dragon Pavilion, at si Aiden Acme ay anak din ng sect master ng Morten sect. Gayunpaman, ang hindi inaasahan ni Yusuf Zak ay ang mabilis na pagtugon ng St. Dragon Pavilion. Pagpasok pa lang niya sa looban at naghahanda ng hanapin ang tinatawag na supervising hall, biglang may tatlong sinag ng liwanag na lumipad sa kalangitan sa gabi, bawat isa ay naglalabas ng isang malakas na aura. Easton Burger. Agad na nakilala ni Yusuf Zak na ang taong nasa gitna ay walang iba kundi si Easton Burger, at ang dalawa pa ay nasa ranggo rin ng master. Si Easton Burger ay nasa late integration stage, kalahating hakbang na lang bago maging isang Mahayana prodigy, at ang dalawa pa ay mga dalubhasa rin sa late integration stage. Medyo matamlay ang ekspresyon ni Easton Burger. Matapos mabilis na lumipad palapit, lumapag siya mismo sa tapat ni Yusuf Zak at nagtanong sa malungkot na boses, "Kaibigang Luo, hindi ka ba pumunta sa Immortal Mansion?" Nagbago ang ekspresyon ni Yusuf Zak, at bigla siyang ngumiti, sabay sabing, "May mga importanteng bagay ang aking Panginoon na dapat asikasuhin, at nang matapos ako at hanapin si Master Blackwell at ang iba pa, nakapasok na sila sa Immortal Mansion. Kung gayon, bakit ka napunta sa aking St. Dragon Pavilion? Balita ko hinahanap mo si Aiden Acme. Wala siya rito, umalis siya patungong sektang Morten ilang araw na ang nakalipas." Hindi binigyan ni Easton Burger si Yusuf Zak ng palakaibigang tingin, tutal, pinatay naman ni Yusuf Zak ang kanyang minamahal. Bagamat hindi pa sila mag-asawa ni Luna Wolf, sila ay magkasosyo sa Dul Cultivation. Ang pagpatay ni Yusuf Zak sa kanyang minamahal ay nagdulot sa kanya ng puot. Balik sa Morten sect, huminga ng malalim si Yusuf Zak, "Kung gayon, pareho lang din ang pagtatanong sa iyo." Tumingin siya ng diretso kay Easton Burger at sa dalawang late integration stage masters, "Inutusan ako ng aking master na kumuha ng isang bagay mula sa makamundong mundo, kaya kailangan kong pumasok sa Dragon Gate Passage. Kaya, Master Easton Burger, Master Hao, Master Lu, pakisabi naman sa akin kung nasaan ang Dragon Gate Passage." "Oh, ang Dragon Gate Passage, ha?" Biglang tumawa ang isa sa mga amo, "Ang Dragon Gate Passage ay nasa. Kaibigang Luo, pasensya na, pero hindi pa mabubuksan ang Dragon Gate Passage ngayon, at wala tayong autoridad na buksan ito." Biglang putol ni Easton Burger sa sinabi ng isa pang amo. Natigilan sandali ang dalawang amo, at pagkatapos ay tumahimik sila. Nang marinig ang mga salita ni Easton Burger, tumaas ang kilay ni Yusuf Zak, at malamig niyang sinabi, "Kailangan mo lang sabihin sa akin ang lokasyon nito. Hindi ito gagana, hindi natin maaaring gawin ang desisyong ito, kailangang maghintay ang lahat sa pagbabalik ng Pavilion Master." Malamig at matatag na pagtanggi ni Easton Burger. "Ako ba ang tina-target mo? Dahil ba sa insidente ni Luna Wolf?" Unti-unting nanlamig ang boses ni Yusuf Zak, ang kanang kamay niya ay nakapatong sa hawakan ng espada niya, tila handang bunutin ito anumang oras. Nagpatuloy siya, "Ang amo ko ang nagutos sa akin na pumunta sa sekular na mundo, sinusubukan mo ba akong lokohin? Ang lakas ng loob mo na hampasin ako.
Biglang umatras si Eastenberger, ang kamay niya ay nakahawak din sa kanyang treasure sword, handang makipaglaban. Ngumisi si Yusuf Zok, bakit naman ako hindi maglalakas loob? Tiningnan niya si Eastenberger na may nakamamatay na hangarin na kumikislap sa kanyang mga mata, naniniwala ka ba na, kapag hinugot ko ang aking espada, mahahati ka sa dalawa tulad ni Michael Wolff. Kaya kung basagin ang Trap Dragon Ban sa Capital City, at kaya kung pumatay gamit ang isang Return to Void Sword Strike, kaya sa tingin mo makakaligtas ka laban sa late integration stage power ko. Naglalako si Yusuf Zok para takutin si Eastenberger, sa totoo lang, hindi niya alam kung kaya niya ba talaga itong patayin o hindi. Gayunpaman, kung hindi magpapakita ng sapat na kahangahangang aura, hindi siya matatakot kay Eastenberger at, kung mabaigo si Yusuf na makamit ang kanyang layunin ngayong gabi, wala nang pagkakataon sa hinaharap. Ang mukha ni Eastenberger ay naging lubhang pangit, dahil naroon siya noong pinatay ni Yusuf Zok si Michael Wolff, alam na alam niya kung gaano kalakas ang kapangyarihan ng immortal na espada sa mga kamay ni Yusuf, na tila kayang sirain ang lahat. At sa katunayan, nalagpasan ni Yusuf ang Dragon Trap Ban sa Capital City. Tinimbang ni Eastenberger kung ang sarili niyang depensa ay kasing lakas ng Dragon Trap Ban, at syempre, hindi niya kailangang isipin iyon, dahil nasa yugto pa lang siya ng fusion, paano pa magiging mas malakas ang depensa niya kaysa sa Dragon Trap Ban. Kuya Bryson, huwag kang magmadali, hindi sinasadya ni Kuya Easton na hadlangan ka. Sa wakas, pumasok ang dalawa pang Hallmasters para mamagitin nang makita nilang bubunutin na ni Bryson Campbell ang kanyang espada. Nakangiting sabi ng isa sa kanila, hindi sikreto ang lokasyon ng Dragon Gate Passage, pero totoo na hindi natin ito mabubuksan nang wala ang Pavilion Master. Ang Dragon Gate Passage ay isa palang porma sayon, at para ma-activate ito ay nangangailangan ng ilang materyales, na tanging ang Pavilion Master lang ang mayroon. Saan ito matatagpuan? Patuloy na pagtatanong ni Yusuf Zok. Nasa loob mismo nitong Dragon Head Mountain, nakangiting sagot ng lalaki. Sa katunayan, ito ay katulad ng lokasyon sa secular na mundo, na matatagpuan din sa isang bangin, ngunit ang bangin na ito ay nasa labas ng tarangkahan ng bundok. Maaari ba akong gabayan ni Kuya Dax papunta roon? Tanong ni Yusuf Zok, habang nakakuyom ang mga kamao. Walang problema, sumunod ka sa akin. Tumawa ang Hallmaster na may apelyidong Dax, sinenyasan si Yusuf na sumunod, at agad na pinangunahan ang daan palabas. Hindi na muling nagsalita si Eastenberger, at hindi rin siya sumunod o ang isa pang Hallmaster, dahil hindi naman kailangan. Nilisan ni na Yusuf Zok at Dax Blackwell ang panloob na patio at ang panlabas na patio at nagpatuloy patungong East Mountain. Sa katunayan, mahigit 30 milya sa loob ng East Mountain, mayroong isang bangin na halos kapareho ng nasa secular na Dragon Head Mountain, na nababalot din ng hamog. May mga labirinto at nakamamatay na porma sayon dito, kasama ang mga inaliping tagapag-alaga ng aking Saint Dragon Pavilion. Kung papasok ka ng walang gabay, hindi ka lang maaaring maligaw o madurudge ng mga nakamamatay na porma sayon kundi maaari ka ring atakihin ng mga tagapag-alaga ng aking Saint Dragon Pavilion, paliwanag ni Dax Blackwell. Sumama ka sa akin, pagmamakaawa ni Dax habang mabilis siyang humahakbang papasok sa ambon, kasunod si Yusuf. Pagkatapos nilang maglakad ng malayo, isang figure na may napakalaking presensya ng demonyo ang lumitaw, na ikinagulat ni Yusuf Zok sa unang tingin. Ang aliping tagapag-alaga na ito ay isa ring napakahusay na amo sa late integration stage. Gayunpaman, wala siyang demon restraining ring sa kanyang leeg at ganap na malaya. Bukod dito, ang aliping tagapag-alaga na ito ay gaskosen, marumi, at nakasuot ng punit-punit na damit, na animoy isang pulubi. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 756 na pagsira sa porma sayon ng teleportasyon. Para saan kayo nandito? Nanlamig ang tingin ng mystical na katulong, binigyan lamang si Yusuf Zok ng isang sulyap bago direktang ibinaling ang kanyang atensyon kay Hallmaster Lo. Tila, sa kanyang paningin, si Yusuf Zok, na may Golden Pill Refinement Cultivation Level, ay hindi karapat-dapat na mapansin niya. Edmund Frost, ito si Bryson Campbell, isang iginagalang na panauhin ng ating Saint Dragon Pavilion.
Kailangan niyang asikasuhin ang ilang makamundong bagay para sa Earth Immortal, kaya pwede mo ba siyang isama para makita ang Dragon Gate Passage? Mas gugustuhin ko pang hindi pumunta, sabi ni Hallmaster Lu nang nakangiti at nakakuyom na kamao ang pagbati. Immortal na daigdig. Napakunot ang noo ni Edmund Frost, ang mystical na lingkod, sa gulat habang nakatingin kay Yusuf Zok. Dahil dito siya nakadestino, wala talaga siyang alam sa mga nangyayari sa labas ng mundo. Maraming salamat, sabi ni Yusuf Zok sa kakaibang mystical na katulong, habang nakayuko habang nakakuyom ang mga kamao. Kasabay nito, napuno siya ng pagkamangha. Isang makapangyarihang demon cultivator na walang demon restraining ring, na isa na lamang katulong. Maaari kayang sinapian ang kaluluwa niya. Kung hindi, paano siya makokontrol ng mga tao? Paano niya magagawang kusang loob na maglingkod sa mga tao? Hindi bukas ang Dragon Gate Passage, anong makikita mo roon? Bumalik ka na, malamig na sabi ni Edmund Frost, habang umiiling. Hindi porket hindi ito mabuksan ng iba, ibig sabihin ay hindi ko rin kaya. Narinig mo mismo, ako ay isang disipulo ng Earth Immortal. Matigas na pahayag ni Yusuf Zok. Oo naman, napakahusay. Edmund Frost, samahan mo siya rito para tingnan natin, agad na pagsang-ayon ni Hallmaster Lu, sabay tango. Nag-isip sandali, tumalikod si Edmund Frost at naglakad sa gitna ng hamog, sumunod ka sa akin. Sundan mo ang aking daan, at manatili ka sa likuran ko. Yumuko si Yusuf Zok kay Hallmaster Lu bago mabilis na nakahabol. Sa gitna ng hamog, hindi mailabas ang telekinesis, at mayroong maraming patong ng mga porma sayon na nakatago sa loob. Kung walang gabay, hindi mararating ng isang tao ang Dragon Gate Passage. Sinundan ni Yusuf Zok si Edmund Frost ng malapitan, binilisan ang kanyang mga hakbang upang mapantayan ang sa mistikong katulong. Pagkatapos ng halos 10 minuto, sa wakas ay lumabas ang dalawa mula sa mga patong ng hamog at natagpuan ang kanilang mga sarili sa paanan ng bundok. Ang lokasyon dito ay may kapansin-pansing pagkakahawig sa Dragon Gate Passage sa sekular na mundo. Gayunpaman, sa paanan ng bundok dito, mayroong isang tarangkahang bato, sarado at natatakpan ang tanawin sa loob. Si Edmund Frost, nang hindi lumilingon kay Yusuf Zok, ay dumating sa gate at kumuha ng isang kumikinang na bato na sa kanya ibinaon sa isang sulok ng pintuang bato. Kasabay ng isang ugong, na parang may enerhiya, sa sandaling ibinaon ang bato, nang inig ang pintong bato, na sinundan ng isang langit-ngit habang dahan-daang tumataas ang gate. Nakita ni Yusuf Zok ang liwanag, isang puting aurora na nagmumula sa loob ng tarangkahang bato, at habang lumalawak ang pagbukas ng tarangkahan, lalong lumalakas ang tindi ng puting aurora. Ito ang Dragon Gate Passage. Pasok kayo, sabi ni Edmund Frost, pagpasok ng tuluyang mabuksan ang gate na bato. Nagtataka, sumunod si Yusuf Zok. Isa lamang itong kuweba, ngunit ito ay wala pang 20 metro ang diametro at pabilog. Ang mga pader sa paligid ay inukitan ng mga mahiwagang totem at iba't ibang simbolo, at ang lupa ay napakapatag, na naglalabas ng mahinang enerhiya sa ilalim ng mga paa ng isang tao. Sa lupa, mayroong isang 6 na talas na padron ng bituin na kahawig ng isang mapa ng mga bituin. Ang disenyo ay puno ng hindi mabilang na maliliit na hukay, bawat isa ay may kalupkop na puti at kumikinang na mga batong hiyas, na lumilikha ng epektong katulad ng mga ilaw na LED, mystical at kakaiba. Nang makita si Yusuf Zok na nakatayo sa 6 na talas na bituin, same time na nagsalita si Edmund Frost, ito ay isang teleportation array, ang nag-iisa sa mainland. Kung gusto mong maglakbay sa secular na mundo, kailangan mong maglagay ng 6 na teleportation stones sa mga sulok ng bituin para ma-activate ito. 6 na bato ng teleportasyon. Huminga ng malalim si Yusuf Zok, hindi nakakapagtaka na sinabi ng iba na imposible itong ma-activate, kailangan nito ng katulad ng mga bato ng teleportasyon, at sa katunayan ay mayroong 6 na kakaibang puwang sa mga sulok ng bituin. Siya nga pala, hindi ba't pinasabog ang siping ito dati? Biglang tanong ni Yusuf Zok na may pagkaintriga. Ilang taon na ang nakalilipas, may mga taong mula sa secular na mundo na sumire sa loob ng daanan, na naging dahilan para maging hindi matatag ang teleportation array. Pero hindi naman nasira ang mismong array diagram, ang teleportation function lang ang naapektuhan. May kakayahan ang array na ayusin ang sarili nito,
kaya't naibalik na ito ng buo. Ibig bang sabihin yan ay ang pagsira lamang sa anim na tallest na diagram na ito ng bituin ay maituturing ng ganap na pagkawasak? Tanong ni Yusuf Zoc nang may kuryosidad. Bakit mo natanong yan? Tanong ni Edmund Frost, na may pag-aalala. Na-curious lang ako, dapat ganoon ang prinsipyo, di ba? Nakangiting sabi ni Yusuf Zoc. Kung masisira ang 6-pointed teleportation formation, natural na hindi na makaka-activate ang formation. Tumango si Edmund Frost, hindi makapaniwalang nang-ahas ang minor cultivator na ito ng Golden Core na sirain ang nag-iisang teleportation formation. Tama, mayroon pa bang ibang mga porma sayon ng teleportasyon na tulad nito sa mainland? Tanong muli ni Yusuf Zoc. Ito na lang ang natitira sa mainland. Dati ay may ilan, pero lahat sila ay nawasak na, sagot ni Edmund Frost. Gawa ba ni Master Blackwell ang lahat ng pormasyong ito ng teleportasyon? Kamangha-mangha iyan. Paano nagkaroon ng ganitong kakayahan si Blackwell? Ito ay isang sinaunang porma sayon ng teleportasyon. Hindi pa kasama si Blackwell, kahit ang unang Earth Immortal Pavilion Master noong araw ay hindi makagawa nito. Ang anim na tallest na disenyo ng bituin ay mukhang simple, ngunit ang bawat simbolo, bawat ugat nito, ay puno ng walang katapusang mystical na enerhiya, at maging ang enerhiya ng oras at espasyo. Kaya walang nakakaalam kung paano gumawa ng mga porma sayon ng teleportasyon. Kung masisira ang isang ito rito, hindi na posible ang paglalakbay patungo sa makamundong mundo mula sa mainland. Kung gayon, ang porma sayon ng teleportasyong ito ay tiyak na matibay, tama ba? Binigyan ni Edmund Frost si Yusuf Zoc ng kakaibang tingin at saka umiling, maaari itong sirain ng mga kamay ng tao. Ang iba pang mga porma sayon sa mainland ay hindi protektado, kaya naman winasak sila ng iba. Naiintindihan ko. Kung gayon, Senior Edmund Frost, isa kang dakilang demonyo, bakit ka nandito at binabantayan ang teleportation formation para sa mga tao? Biglang tanong ni Yusuf Zoc nang nakangiti. Mukhang wala kang pakialam dyan, malamig na sabi ni Edmund Frost. Nagtatanong lang ako, nagkibit balikat si Yusuf Zoc at saka biglang ngumiti, hindi ko ito sisirain sa pamamagitan lang ng malakas kong tinatapakan ang paa ko, di ba? Bang bang bang, bigla, habang nagsasalita, tinadyakan ni Yusuf Zoc ang kanyang paa ng 3 beses gamit ang kanyang buong lakas, at pagkatapos ng 3 pagtapak na iyon, nagsimulang manginig ang porma sayon ng teleportasyon, at lumitaw ang maliliit na bitek sa lupa. Ikaw, ano ang ginagawa mo? Tigil. Natarante si Edmund Frost, ano kaya ang gustong gawin ng menor de edad na cultivator na ito? Kaya gumawa siya ng isang mabangis na galaw, binago ang anyo ng isang higanteng kamay para abutin ang ulo ni Yusuf Zoc. Haha, gusto kong sirain ang teleportation formation, Thunder Fist. Tumawa ng malakas si Yusuf Zoc nang makita ang epekto ng kanyang pag-apak. Mabilis na gumalaw ang kanyang katawan para iwasan ang pagkakahawak ni Edmund Frost, at kasabay nito, malakas niyang sinugod ang isang sulok ng 6 na tallest na bituin gamit ang kanyang palad. Kasabay ng isang, boom, iyon ang Thunder Fist, kasama ang isang Purple Lightning Flash, at gamit ang palad na iyon, nagpakawala siya ng malaking butas sa isang sulok ng 6-pointed star, at ang teleportation formation ay naduraj. Hinahanap mo ang kamatayan. Nanindigan ang balahibo ni Senior Edmund Frost sa takot. Sinusubukan talaga ng minor cultivator na sirain ang teleportation formation, at paano naging ganito kabilis ang maliit na demonyong ito. Nang sinubukan niyang abutin muli si Yusuf Zoc, tumalon na si Yusuf Zoc sa isa pang kanto at patuloy sa pagbagsak. Banal na kaharian. Sa wakas ay nagalit si Edmund Frost, bigla niyang pinakawalan ang banal na kaharian upang kumapit kay Yusuf Zoc. Telekinetic Assault. Ang telekinesis ni Yusuf Zoc ay katumbas na ngayon ng Mahayana, lubhang kakilakilabot, kaya't nang bumalot sa kanya ang banal na kaharian ng demonyo, agad itong winasak ng kanyang puwersang telekinetiko. Na naman, patuloy na sumuntok at pumalo si Yusuf Zoc nang walang tigil, na sinira ang lupa at ang mga totem sa kisame. Ilang beses siyang sinubukang hulihin ni Senior Edmund Frost pero hindi siya nagtagumpay, at tila walang bisa ang kanyang Divine Realm laban kay Yusuf Zoc. Kaya, sa ilang paghinga lamang, ang kuwebo ng teleportasyon ay nawasak, lahat ng 6 na sulok ng 6 na tallest na bituin ay nawasak, ang mga totem sa kisame ay nawasak,
at ang mismong pormasayon ng teleportasyon ay puno ng mga butas at nasira. Hindi sapat, dahil sa takot na baka ayusin ng mga tao rito ang teleportation formation, ibinunot ni Yusuf Zoc ang kanyang purple light sword ng may malakas na kalabog. Habang si Senior Edmund Frost ay natataranta, handang gamitin ang kanyang nakamamatay na galaw. Nang mabunot ang purple light sword, biglang nagulat ang dakilang demonyong nagngangalang Edmund Frost, saka nang inig ang buong katawan niya. Sandaling hindi siya makagalaw, nalulula sa kagustuhang magpatira pa sa takot. Napansin ni Yusuf Zoc ang kalagayan ni Edmund Frost at hindi niya napigil ang mapataas ang kanyang mga kilay. Gayunpaman, hindi pa ito ang tamang panahon para harapin si Edmund Frost, kailangan niyang tuluyang sirain ang teleportation formation. Break. Sinimulan niyang iwas-iwas ang kanyang espada, humiwa at tumaga, at gamit ang malakas na mapanirang kapangyarihan ng lilang liwanag ng espada, ang pormasayon ng teleportasyon ay sumabog ng may isang putok, pagkatapos ng halos 100 hampas, nabasag sa mga piraso, walang naiwang buo na disenyo, tuluyang nawasak. At nang mawasak ang pormasayon ng teleportasyon, naglaho si Yusuf Zoc na parang multo, biglang itinutok ang kanyang purple light sword sa leeg ni Senior Edmund Frost. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 757 Dragang Asol. Walang paglaban, walang pag-iwas. Nang tumama ang espada ni Yusuf Zoc sa lalamunan ni Edmund Frost, ang dakilang demonyo, umatras si Edmund Frost sa kalagitnaan, mas lalong nanginginig ang buong katawan niya. Natatakot siya, labis na natatakot, ngunit lumalaban din siya, nilalabanan ang isang uri ng pressure sa loob ng kadiliman, isang mapang-ipong puwersa. Agad na kinumpirma ni Yusuf Zoc na ang demonyong ito ay alinman sa isang ahas o isang dragon sa baha dahil pareho silang kabilang sa pamilya ng mga dragon, at ang kanyang espada ay may alias, na kilala bilang Dragon Hunter Sword, na tila likas na may kakayahang pigilan ang sinumang demonyong tagapagtanong mula sa pamilya ng mga dragon. Nang hindi na nagtanong o nakipag-usap pa kay Edmund Frost, sinamantala ni Yusuf ang sandaling unti-unting naglalaho ang takot at diwa ni Edmund Frost, mabilis niyang iniunat ang kanyang daliri at marahas na itinutok ito sa kanyang bibig. Swoosh! Isang patak ng lilang likido ang tumulo sa bibig ni Edmund Frost, at kasabay nito, mabilis na umatras si Yusuf. At sa sandaling umatras siya, kasabay ng isang putok, biglang lumabas si Edmund Frost mula sa kanyang punit-punit na damit, habang ang kanyang katawan ay pumipilipit at pumipilipit, ang kanyang mga braso ay lumalaki, ang kanyang katawan ay nababago ang hugis, at pagkatapos ay lumitaw ang mga kaliskis, na parang bughaw na karagatan. Habang pumipilipit ang kanyang katawan, pagkatapos ng 3 paghinga, isang asol. Isang asol na dragon na may iisang sungay, 3 kuko, asol na kaliskis, ulo at bigot ng dragon at buntot ng karpa ang lumitaw sa kanyang harapan. Ang asol na dragon na ito ay may habang mga 20 hanggang 30 zang, na mahigit 100 metro, at dahil limitado ang espasyo, ang asol na dragon ay umikot ng umikot. Dumadagandong ang mga tunog ng banggaan mula sa katawan nito, at walang tigil na dumadaloy ang mga asol na kidlat sa ibabaw nito. Nagulat si Yusuf Zoc at patuloy na umatras, sus Mariosep, ang dakilang demonyong ito ay isa palang dragon, o sa halip, isang maruming lahi ng dragon, na mas nakahihigit kay Jiao at Sawa. Hindi nakakapagtaka na natatakot ito sa aking purple light sword, isa itong dragon. Napabuntong hininga si Yusuf Zoc, nakatayong hindi gumagalaw, nararamdaman na ang aura lamang mula sa purple light sword ay sapat na upang pigilan si Edmund Frost sa anumang pag-iisip ng paglaban. Pop! 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 Patuloy na may mga tunog na nagmumula sa katawan nito, at malinaw na nararamdaman ni Yusuf ang isang koneksyon sa kaluluwa na nabubuo sa pagitan niya at ni Edmund Frost. Gayunpaman, kahit tila hindi siya umakyat sa kaharian, siya ay nalinis sa pamamagitan ng patak ng lilang likido, at tila siya ay lumaki ng malaki dahil sa isang zang, at humaba palalo. Bukod dito, may pagdurugo sa kanyang noo, isang nakausli na parang buto, tumutusok sa balat at nagdudulot ng walang tigil na pagdurugo, na nakakatakot tingnan. Huff! Pagkalipas ng halos 1 oras, sa wakas ay tumigil ang nanginginig na katawan ni Edmund Frost, pagkatapos ay mabilis na lumiit sa anyong tao at lumuhad. Nagbibigay galang si Edmund Frost sa Panginoon. Buong-buo na pagpayag ni Edmund Frost.
At hindi inaasahan ni Yusuf Zok na ganito kaswert ang pagsupil sa isang demonyong dragon, isang tunay na kasiya siyang sorpresa. Dragon ka ba? Tanong ni Yusuf Zok, na may pagkausyoso. Ang katulong ay, at hindi, sabi ni Edmund Frost na may bahid ng pagkapahiya. Anong ibig sabihin yan? Paanong magiging oo at hindi ang parehong sagot? Kakaibang tanong ni Yusuf Zok. Dahil hindi puro angkan ng dragon ng lingkod, kabilang ako sa tribong Freeclaw Dragon. Ang tribo ng dragon na may 3 kuko. Oo nga, 3 lang pala ang kuko mo, kakaiba yan. Tumanggo si Yusuf Zok at sinabing, sa aming Lopez clan, mas marami ang kuko ng isang tao, mas malakas at mas marangal ito, paliwanag ni Edmund Frost. Sa makatuwid, ang tribong Freeclaw Dragon ay hindi tunay na kinikilala ng purong lahi ng dragon, dahil ang sarili nating dugo ng dragon ay medyo natunaw na. Kung gayon, ilan ba ang pinakamarami sa mga kuko? Mausisang tanong ni Yusuf Zok. Noong sinaunang panahon, may mga kwento tungkol sa angkan ng gininto ang dragon na may 5 kuko na may gininto ang katawan, ang pinakamarangal sa mga dragon. Gayunpaman, tila wala na sila ngayon, at ang kasalukuyang mga talaan ng kasaysayan at mga lihim na archive ay binabanggit lamang ang pagkakaroon ng tribong Freeclaw Dragon. Teka, bakit mo binabantayan ang lugar na ito? Ano ang kwento? Tanong ni Yusuf Zok, habang nakakunot ang noo. Matapos mag-isip sandali, sinabi ni Edmund Frost, noong unang panahon, sa kontinente ng Saint Dragon, mayroong isang 4-clawed blue dragon, ang pinuno ng lahat ng mga demonyo, isang nilalang na iginagalang kahit ng mga tao. Kalaunan, ang asol na dragon na may 4 na kuko ay nawala ng walang bakas. Pagkatapos, nabalitaan kong ang 4-clawed blue dragon ay ikinulong ng mga tao, pero kung saan ito ikinulong, at kung sino ang kumulong dito, hindi ko alam. Kalaunan, nakatagpo ko si Dax Blackwell, nakipagpustahan sa kanya, at matapos matalo, tinupad ko ang aking pangako na maglingkod bilang isang gwardya dito sa loob ng 1,000 taon. Pagkatapos ng 1,000 taon, sinabi niyang kaya niya akong bigyan ng dugo ng 4-clawed blue dragon na iyon para mapadali ang aking ebolusyon. Kaya ininom mo ang dugo ng isang asol na dragon na may 4 na kuko para mag-evolve, at ngayon ay kusang loob kang nagbabantay dito para lang mag-evolve. Natalo ako sa pastahan, sabi ni Edmund Frost nang may mapait na ngiti. Nababaliw na ako, wala talagang pagkakataon sa pastahan kayong dalawa ng matandang maltong yan na si Dax Blackwell. Mag-impake ka at sumama ka sa akin. Mura ni Yusuf Zok, alam niyang kahit mga dragon ang mga demon cultivator na ito, hindi pa rin nila kayang malampasan ang mga tao sa kanilang mga pukana. Opo, Ginoo, tumayo si Edmund Frost bilang pagsang-ayon. Siya nga pala, winasak ko na ang lugar na ito, kaya dapat masira na ang teleportation formation na ito, hindi ba? Maaayos ba nila ito? Biglang tanong ni Yusuf Zok. Hindi na ito maaayos, wala nang silbi ang teleportation formation na ito. Tila may bahid ng panghihinayang ang sinabi ni Edmund Frost, dahil ito lang ang teleportation formation sa mainland. Haha, ang galing naman. Humagalpak ng tawa si Yusuf Zok at tumalon palayo. Agad na sumunod sa kanya si Edmund Frost. Ilang sandali pa, lumabas ang dalawa mula sa maulap na kanyan, at habang ginagawa nila iyon, naghihintay pa rin doon ang Hallmaster. Nang makitang lumabas sina Yusuf Zok at Edmund Frost, ngumiti ang Hallmaster at sinabing, kaya hindi posible na i-activate ito. Sa katunayan, hindi ito maaaring i-activate. Ginoo ng bulwagan, paalam na po. Ngumiti ng may tusong pag-iisip si Yusuf Zok at lumipad patungong kalangitan. Nang sulyapan ni Edmund Frost ang Hallmaster, agad din itong lumapit kay Yusuf Zok. Natigilan sandali ang pinuno ng bulwagan, Edmund Frost, saan ka pupunta? Whoosh! Sa isang pitik lang ng kanyang manggas, nawala agad si Yusuf Zok kasama si Edmund Frost, na hindi man lang sumagot. Masama ito, may mali. Kapansin-pansing nagbago ang mukha ng Hallmaster, si Edmund Frost pala ay umalis kasama si Bryson Campbell. Ano ang sitwasyong ito? Isang malubhang problema ang lumitaw. Sa halip na pumasok sa kanyan, agad siyang nagmadali papunta sa panloob na patio. Kasabay nito, sinamantala ni Yusuf Zok ang oras na mayroon pa siya, pumasok sa kabisera ng magdamag at tumungo sa langit sa lupa. Ang langit sa lupa ay kasing abala ng dati,
May dalawang malalaking demonyo na nagsisilbing bantay para kay Limang Mao, na siyang dahilan kung bakit siya matapang at nagkakaroon ng labis na kasiyahan. Boss, nakabalik ka na ba? Bati ni Five Mao kay Yusuf Zok habang papasok ito sa langit sa lupa. May nagawa akong masama at na-offend ko ang Saint Dragon Pavilion. Posibleng maghiganti sila, at kung hindi nila ako mahanap, maaaring nasa panganib ka. Hindi ba't pumunta sa iyo si Grayson Martin dati? Ano ang mga plano mo? Dumating siya, ang balitang gusto niyang ipalaganap ko ay kumakalat na, at alam na ito ngayon ng lahat sa capital city. Pero hindi ako pwedeng umalis, boss. Paano naman sina Flower Mother at Shinger kung pupunta ako? Paano kung hanapin ako ng iba kong mga kapatid? Kaya kailangan kong manatili. Isa pa, hindi mo naman ako kailangang alalahanin. Hanggat nandyan ang Earth Immortal Master mo, hanggat nandyan ka, malamang wala silang magagawa sa isang maliit na nilalang na katulad ko. Ang mga tao rito ay nagmamalasakit sa mukha, hindi ka nila pinangangahas na hawakan. Kung sa isang maliit na ibon tulad ko nila ilalabas ang galit nila, nakakahiya talaga iyon para sa kanila. Huwag kang mag-alala tungkol dyan. Edmund Frost, manatili ka rito at tiyakin ang kaligtasan ni Five Mao. Sabi ni Yusuf Zok sa malalim na boses. Nagulat si Edmund Frost at saka lumuhad sa paanan ni Yusuf Zok, na nagsasabing, Guro, hindi naman sa ayaw kong manatili, pero kung mananatili ako sa capital city, parehong darating ang Saint Dragon Pavilion at ang dinastiya ng Angkan Lopez para patayin ako. Hindi nila ako bibitawan, at hindi ko siya mapoprotektahan, sa halip, baka mapahamak ko siya. Bakit? Gulat na tanong ni Yusuf Zok. Dahil ako ay isang dragon, at ang Lopez clan ay dragon din. Itinuturing nila ang kanilang sarili bilang tunay na mga inapo ng Saint Dragon, kaya ang presensya ko ay gagawin lamang akong target ng kanilang pangangaso. Mabilis na paliwanag ni Edmund Frost. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 758 Pag-uwi. Gabi, bundok ng manok. Sa wakas ay nakabalik si Yusuf Zok mula sa capital city bago magbukang liwayway, at nakasalubong pa niya si Grayson Martin sa daan, kaya isinama niya si Grayson pabalik. Pagbalik sa bundok ng manok, agad na tinawag ni Yusuf ang lahat sa malaking bulwagan. Mayroon pa tayong halos 3 oras bago magbukang liwayway, kaya gusto kong samantalahin ang pagkakaiba ng oras na ito. Tumingin si Yusuf sa lahat ng may ngiti na hindi naman talaga isang ngiti. Ang iba ay nalitaw sa kanyang mga salita, nagtataka kung ano ang ibig niyang sabihin sa paggamit ng pagkakaiba sa oras. Iuuwi ko na kayong lahat. Humagalpak ng tawa si Yusuf. Tahan na. Sabay-sabay na sigaw ni Ruth Wilcox, Amber Vance, Paisley Kirk, Sophia, at Mary Berger, habang tuwang-tuwa at sumisigaw. Sige, may 10 minuto ka para mag-impake ng mga gamit mo. Magbalik kayo rito sa loob ng 10 minuto, at lahat ng pangunahing demonyo ay babalik kasama ko. Kung tungkol naman kina Brother Grayson at Brother Campbell, bumalik na kayong dalawa sa malawak na kabundukan. Tumingin si Yusuf kina Grayson Martin at Bryson Campbell nang may nakangiting mukha. Dati, si Bryson Campbell ay gumaganap bilang isang Diyos ng bundok sa Chicken Mountain, na tumutulong sa kanya na bantayan ang kanyang tahanan. Ngayong hindi na kailangan ang kanyang serbisyo, ang pagbabalik ni Bryson sa kabundukan ng Vast ay maaaring makatulong kina Vera Rocha at Ray Dixon. Magandang ideya iyan, kung gayon ay nais ko ang iyong ligtas na paglalakbay, aking nakababatang kapatid. Pero sa susunod na pumunta ka rito, dapat mo akong bisitahin sa malawak na hanay ng bundok. Hindi na nga tinanong ni Grayson Martin si Yusuf kung paano siya makakarating doon dahil mayroon siyang Earth Immortal Master, malinaw naman na may paraan siya. Talagang gagawin ko. Nagpaalam si Yusuf kina Grayson Martin at Bryson Campbell sa labas ng bundok nang may nakangiting sabi. Niyakap siya ni Grayson bago ito umalis, dahil ang mga panahong pinagsamahan nila ay naging napakasaya. Natural lang na lumabas sa kanilang mga dila ang mga katagang senior brother at junior brother. Pagkaalis ng dalawa, ang 17 pangunahing demonyo kasama ang mga babae ay pababa na ng bundok, nakatayo sa likuran ni Yusuf. Guro, dapat muna tayong pumunta sa isang lugar bago tayo umalis. Biglang sinabi ng hari ng itim na Jiao ng may pilyong ngiti, siguro mahina ang Tian Yuan sect na iyon ngayon.
Kung aatakihin natin ang kanilang sect gate sa oras na ito, maaari natin silang bigyan ng matinding suntok. Ano sa tingin ninyo, di ba? Oo, 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 patayin muna natin sila bago tayo umalis. Mungkahi ng iba pang mga pangunahing demonyo. Hindi, ang pag-uwi ang mahalaga ngayon. Maaari nating harapin ang Tian Yuan sect mamaya. Bukod dito, ang Tian Yuan sect ay maaaring hindi kasing hina ng inaakala. Kung mayroon pa silang mga Mahayana masters sa loob, maaari tayong matalo ng malaki. Ang pinakamahalaga sa ngayon ay ang umuwi. Tara, likutin natin ang East Sea at tumungo sa Hilaga. Sa sobrang tuwa ni Yusef sa ideyang uuwi na siya, gusto na lang sana niyang bumalik ngayon, at hindi niya maintindihan kung bakit, pero lalo niyang hinahanap-hanap ang lahat tungkol sa mundo ng mga mortal. Sige, Black Jiao at Francisco Zoc, manatili kayong dalawa rito para bantayan ang lugar na ito. Baka may mga taong papunta rito at hinahanap tayo, ang pamilya ko mula sa mundo ng mga mortal. Pagdating nila, akayin mo sila paakyat ng bundok, biglang sabi ni Yusef. Pero hindi natin sila kilala, paano natin sila mapapamunuan? Tanong ni Black Jiao, na naguguluhan. Gumamit ka ng sikretong code. Nag-isip sandali si Yusef at sinabing, itanong mo sa kanila kung ano ang numero ng mobile ni Yusef Zoc, at kung tama ang sagot nila, aakyatin mo sila sa bundok. Ano ang numero ng mobile? Labis na nalitaw sina Black Jiao at Francisco Zoc. Ito ay isang serye ng mga numero. Kabisaduhin mo lang, at kung mabigkas ng tama ng mga taong darating ang numero ko, paakyatin mo sila sa bundok. Agad na kumuha si Yusef ng isang piraso ng papel at panulat mula sa kanyang singsing at isinulat ang 11 numero. Maaaring hindi ako magtatagal, kaya bantayan mong mabuti ang bundok ng manok at siguraduhin mong ligtas ka. Kung walang matibay na dahilan, huwag kang bababa ng bundok ng mag-isa, matigas na sabi ni Yusef. Naiintindihan ko, yumuko sina Black Jiao at Francisco Zoc bilang pagsang-ayon. Tayo na, tumungo tayo sa silangang baybayin at maglakbay tayo pahilaga sa baybayin. Marangyang ikinumpas ni Yusef ang kanyang kamay at nanguna, patungo sa silangan. Hindi na nagsalita ang mga pangunahing demonyo kundi nagmarcha na lamang, pinalibutan ang mga kababaihan ng may proteksyon. Pagsapit ng madaling araw, narating na ng grupo ang baybayin ng East Sea. Gayunpaman, si Yusef, na nag-iingat sa iba pang mga demon cultivator sa East Sea, ay nagpasya na huwag sumubok ng masyadong malalim matapos makapasok ng ilang milya lamang at piniling huwag sumakay ng bangka, sa halip ay mas piniling lumipad ng mabilis. Tinipon ni Yusef Zoc ang 16 na demonyo ng baybayin, at malamang na matagal na itong alam ng siyam na hari ng Jiaolong ng malalim na dagat. Kaya naman, ang mga demon cultivator na nagbabantay sa baybayin ay malamang na napalitan na noong una pa lamang. Sa makatuwid, upang maiwasan ang pagkaalarma sa siyam na hari ng Jiaolong ng malalim na dagat at upang maiwasan ang mas maraming gulo, isinama na lamang ni Yusef Zoc ang kanyang mga tauhan at mabilis na naglakbay sa baybayin. Samantala, habang mabilis na patungo sa hilaga sina Yusef Zoc at ang iba pa, lahat ng tao mula sa Exploration Mansion ay nakalabas na. Gayunpaman, nang magawa nila ito, lahat ng mga eksperto bago ang Mahayana Realm ay agad na naglaho, na para bang bumalik silang lahat sa kani-kanilang mga sekta nang hindi man lang nagpapalam sa mga nakababatang cultivator. Ginawa rin iyon ni na Master Blackwell, Lu Gong, Zane Reed, Dario Wolf, at iba pa. Kakaiba ang kanilang kilos, hindi sila nagtanong o nagsalita man lang. Pagkalabas nila, dumiretso sila upang maghanap ng lugar na mapagtataniman. Kung tungkol naman sa mga nakababatang tagapagsaka, nagtipon sila ayon sa kani-kanilang mga sekta at pagkatapos ay lumipad pabalik sa kani-kanilang mga sekta. Mayroon ding isang tao na walang sekta o paksayon, at ang taong ito ay walang iba kundi si Messiah Palmer. Pagkalabas, diretso siyang pumasok sa Capital City, at pagkatapos ay bumigkas ng 5 tula sa Art Academy doon. Mula sa malayo ay natatanaw ang bundok ng manok sa Timog Kontinente, kung saan sa ilalim nito ay naroon ang isang kumpol ng damo na nababalutan ng dumi ng manok. Ang damo ay sumisibol at nagiging usbong ng sitaw, na nagmumula sa mabahong amoy, na nagiging sanhi ng pagduduwal ng mga tao. Isa ito sa mga tula, at kahit ang isang hanggal ay masasabing tungkol ito kay Bryson Campbell mula sa Chicken Mountain sa Timog Kontinente,
na ipinanganak mula sa dumi ng manok, na nagdudulot ng pagkasuklam, isang tambak ng mabahong dumi. Tinangka ng babaeng ito na patayin si Yusuf Zoc gamit ang kapangyarihan ng opinyon ng publiko. May 4 pang ibang tula, lahat tungkol kay Bryson Campbell. Kahit hindi nila siya direktang pinangalanan, ang mga ito ay nakadirekta sa kanya, tinatawag siyang hamak, kasuklam-suklam, at walang kahihiyan. Siyempre, si Yusuf Zoc mismo ay walang kamalay-malay na may sumulat ng mga tula tungkol sa kanya, mapapabiro man o mapanirang puri ang mga ito. Hindi niya alam ang tungkol sa kanila. Siyempre, kahit alam niya, malamang ay pagtatawanan niya lang ito, dahil may mas mabuting bagay pa siyang gawin kaysa sa pagsusulat ng mga tula para sa kasiyahan. Nagpatuloy ang grupo sa kanilang paglalakbay ng mahigit 7 araw bago sila sa wakas nakarating sa lupain sa hilaga ng iyon. Sa katunayan, ang lokasyon ng lihim na pasilyo ni Yusuf Zoc ay wala pa sa lupain sa hilaga ng iyon, ito ay nasa loob pa rin ng hilagang kontinente. Nang makarating sila sa lihim na silid ng kuweba, inutusan ni Yusuf Zoc ang iba na pumasok muna, habang siya mismo ay naglalakad palabas. Gusto niyang tingnan kung may tao sa malapit o kung may sumusunod sa kanya. Mabuti na lang at walang tao sa loob ng 1,000 milya, kaya matapos makumpirmang walang sumusunod sa kanila, pumasok din siya sa kuweba at nakarating sa hanay ng mga lawa. Dumating na si Elijah Birch. Umupo si Yusuf Zoc sa tabi ng pool at pagkatapos sumulyap, nakumpirma niyang nakabalik na si Elijah Birch sa Dragon Gate World, dahil may mga bakas siyang naiwan dito. Gayunpaman, kung si Elijah Birch ay bumalik na sa Dragon Gate World, bakit hindi pa siya pumunta sa Southern Continent para makipagkita sa kanya? Sa lohikal na pagsasalita, dapat sana ay nakipagkita siya rito sa Timog Kontinente, ngunit hindi niya ginawa. Hindi bale, bumalik muna tayo, inilabas ni Yusuf Zoc ang mga kadena, patuloy na pinagdudugtong ang lahat ng babae. Kung tungkol naman sa mga demonyo, hindi na siya nag-abala, dahil ang daluyan ng tubig na ito ay hindi pa kayang samaira o pumatay sa mga demonyo, kahit na ang mga taong tulad ni na Amber Vance at Ruth Wilcox ay madaling makakalusot ngayon. Si Mary Berger lang ang tanging inaalala niya, dahil siya ang pinakamahina. Ang siping ito, dapat ninyong itago sa inyong sarili at huwag banggitin kan-inuman, tandaan itong mabuti, babala ni Yusuf Zoc sa lahat bago pumasok, kabilang sina Ruth Wilcox at Mary Berger dahil ang pasilyong ito ay usapin ng buhay at kamatayan para sa kanila. Kung malalaman ito ng mga tagalabas, magiging kakilakilabot ang mga kahihinatnan. Oo, alam namin, sabay-sabay na tumango ang lahat ng tao. Tara na, umuwi na tayo, nanguna si Yusuf Zoc at tumalon sa marahang umaalon na pool. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 759 na nakabalik na tayo. Sa sandaling lumabas sina Yusuf Zoc at ang mga kababaihan mula sa fountain na iyon sa Jinan, maging ang karaniwang mahinahong si Ruth Wilcox ay hindi napigil ang sumabay sa pagsigaw ng iba. Nang makapasok sa Dragon Gate World, parang ilang siglo na ang lumipas, kaya ang saya ng pag-uwi ay tunay na hindi mailalarawan. Sa sandaling iyon, nakahinga rin ng malalim si Yusuf Zoc. Sa kabila ng maraming kababalaghan at ang potensyal na landas tungo sa immortalidad sa labas, hindi talaga siya nakaramdam ng kapanatagan. Ngayon, habang tumatapak siya sa lupang nag-aruga sa kanya, ang kanyang tensyonado at balisang puso ay tila biglang nagtama ang kanilang mga kinatatakutan. Huminga siya ng malalim ng ilang beses, na para bang nais niyang pagsamahin ang mundong ito sa kanyang pinakaubod. Siyempre, habang si Yusuf Zoc at ang mga kababaihan ay napuno ng kagalakan, ang mga dakilang demonyo naman ay nawalan ng malay. Nakita nila ang kaakit-akit na gabi ng lungsod, ang kumikinang na mga ilaw na neon, ang mga halimaw na bakal na nagbubuga ng 2 sinag ng liwanag, at ang mga higanteng ibong bakal na lumilipad sa kalangitan. Pakiramdam nila ay nakapasok sila sa isang mundo ng mga Diyos, kung saan ang mga kagamitang nilikha ng mga Diyos na ito ay mga divine artifact. Tara na, balik na tayo sa kabisera, hindi masyadong ipinaliwanag ni Yusuf Zoc sa mga demonyo, unti-unti rin naman silang masasanay, kung tutuusin. Kahit malayo ang Jinan sa kabisera, sa loob ng wala pang 1 oras, lahat ay nakarating sa Wengquan Villa. Bago umalis ng kabisera, marami nang nakausap si Yusuf kay Marlon Shepard, kabilang na ang pagtalakay sa muling pagbubuo ng mga ari-arian.
Ang Wengquan Villa ay isa ng pribadong ari-arian sa ilalim ng Heaven Easy Investment, hindi na bukas sa publiko, at pinapanatili ng mga bantay at tauhan sa pamamahala ng ari-arian ang lugar. Siyempre, maraming miyembro ng Blood Race ang nanirahan din dito. Nakapagtipon si Yusef ng maraming tagapaglingkod ng lahi ng dugo bago umalis, kaya naging kuta ang lugar na ito para sa lahi ng dugo. Pagbalik ni Yusef kasama ang lahat sa kalaliman ng gabi, nagkataong naroon si Pure Ross, ang miyembro ng Blood Race noon. Nang mapansin ang pagdating ng isang tao, agad silang lumabas. Gayunpaman, nang makita nila si Yusef, sila rin ay natuwa. Si Ross, kasama ang ilan pang iba, ay lumuhad sa paanan ni Yusef, tila sabik na halikan ang kanyang mga bota. Ross, may nangyari ba sa bahay? Sumenya si Yusef kina Ruth at sa iba pa na ipasok na ang lahat para makapagpahinga. Parang sagot sa Panginoon, walang nangyari, maayos ang lahat, magalang na sagot ni Ross. Oh, tumayo ka na kung walang problema, ikinumpas ni Yusef ang kanyang kamay at pumasok sa loob. Sa sandaling ito, lahat ng malalaking demonyo ay nakatingin ng may pagtataka sa mga miyembro ng Blood Race. Nakaramdam sila ng pamilyar na aura ngunit napansin nila ang mga pagkakaiba, indikasyon na hindi sila magkapareho. Sige, Ross, ibili mo sila ng damit, ipagupit mo sila. Wala silang naiintindihan tungkol sa lugar na ito, kaya may pahinga kayo sa susunod na mga araw. Isama mo sila sa iba't ibang lugar at ipakita mo sa kanila ang mga tanawin. Siyempre, bawal pumatay, bawal lumabag sa batas. Kung may maglalakas loob na lumabag sa mga lokal na patakaran, huwag mo akong sisihin sa pagiging malupit. Kung hindi ka malinaw sa mga batas dito, magtanong ka muna bago ka kumilos, siguraduhing naiintindihan mo bago ka magpatuloy. Opo, Panginoon. Sabay-sabay na yumoko ang 15 demonyo. Sige na, ipapakita sa iyo ni Ross ang isang magandang karanasan, para masaksihan mo ang kakaibang bahagi ng makamundong mundo. Sabi ni Yusef habang natatawa, habang medyo naguguluhan ang mga demonyo. Bumalik si Yusef sa pangunahing gusali, habang si Ross ay nakipag-usap sandali sa mga demonyo bago agad na umalis, nagsiksikan ng 6 o 7 sa bawat kotse at dumiretso sa urban area. May mga damit dito sina Ruth Wilcox at Amber Vance, at buo pa rin ang malaking aparador ni Ariel Higgins, kaya di nagtagal, hinubad ng mga kababaihan ang kanilang makapal na roba, ang ilan ay nagsuot ng palda, ang iba ay nagsuot ng mga kamisete at t-shirt, at iba pa. Nagpalit din si Yusef ng damit, at itinapon ang luma at tel ang sapatos na suot niya sa lawa. Medyo tahimik din si Sandy at ang dalawa niyang kasamahan, dahil wala rin silang alam. Gayunpaman, nang maisuot nila ang mga t-shirt na iniwan ni Ariel, ang 3 batang babae ay nagmukhang kasing ganda ng maliliit na demonyo, 1,000,000 beses na mas maganda kaysa sa sinumang streamer na parang baboy. Hindi na dapat magkaroon ng mga panganib sa makamundong mundo, kaya magpahinga muna kayo ng ilang araw, makipag-ugnayan sa iba, at ako'y mamamasyal sa lungsod, sabi ni Yusef Zoc, sabik na makita si Marlon Shepard at si Miles O'Brien. Bagamat hindi sumama sa kanya si Miles O'Brien noong una, napukaw ang kanyang espiritu noong panahong iyon, at hindi siya sinisi ni Yusef Zoc, kaya ngayong nakabalik na ito, kinailangan niya itong makita. Kinailangan din niyang tawagan at tanungin ang matandang guro, ang kanyang kapatid na si Sarah Zoc, si Dream Morrow, si Mia, si Master Ye, ang manghuhula, ang kanyang kaibigang kababata na si Matandang Shu, si Luciano, at si Alfredo Meskipon, at magtanong patungkol kina Maurice Singleton, Elena, at sa iba pa. Yusef, sandali lang, may sasabihin lang ako. Biglang hinawakan ni Ruth Wilcox ang braso ni Yusef Zoc, saka kinagat ang labi niya. Wala na kaming planong bumalik doon ni Amber, ayos lang ba? Sige, kung ayaw mong pumunta, huwag ka nang pumunta. Hindi na sila pupunta rito ngayon. Agad na pagsang-ayon ni Yusef Zoc. Ito ang kanilang tahanan, kaya bakit pa sila maglilibot sa ibang lugar? Yehey, alam kong sasang-ayon ka. Tumayo si Ruth Wilcox at hinalikan si Yusef Zoc. Aalis na ako, pagkatapos ninyong magpahinga ng kaunti, isama ninyo si Sandy at ang iba pa para mamasyal. Medyo namumutla ang 3 babae. Tumawa ng malakas si Yusef Zoc, dahil nakapag-ayos na sila ng 3 babae, pero simula noon,
lagi na siyang abala at hindi na nagkaroon ng pagkakataong magsaka kasama nila. Noong isang katawa-tawang gabi lang na iyon, parang isang emperador si Yusuf Zok, pero pagkatapos ng gabing iyon, una ay wala na siyang oras, pangalawa, ayaw ni na Ruth Wilcox at Amber Vance. Walang pakialam ang tatlong babae, ngunit binabantayan silang mabuti ni na Ruth Wilcox at Amber Vance. Lumabas si Yusuf Zok mula sa pangunahing gusali at mabilis na nakarating sa tuktok ng gusali ng Cheney Investment. Pero hating gabi na noon, at maliban sa ilang security at ilang taong nag-o-overtime, wala roon si Marlon Shepard. Dahan-daang pinakawalan ni Yusuf Zok ang kanyang telekinesis, at sa isang iglap, binalot nito ang buong kabisera. Sa katunayan, kaya na ngayon ang kanyang telekinesis na ganap na masakop ang urban area ng kabisera. Ang mga lugar na narinig na niya ngunit hindi pa niya napupuntahan, tulad ng Inner Sanctum, ang Great Hall, ang Dauyute, at iba pa, lahat ng lugar na hindi niya dapat makita ay agad na nakikita. Nakita rin niya ang mga taong lumalabas sa mga balita sa TV. Nakita niya rin sina Marlon Shepard, Flor Carson, Anna Koch, Devon King, at iba pa. Wala si Luis sa kabisera. Kumunat ang noo ni Yusuf Zok, hindi mahanap si Miles O'Brien gamit ang kanyang telekinesis. Pagkatapos mag-isip ng kaunti, humakbang muli si Yusuf Zok at lumapag sa labas ng bintana ng bahay ni Flor Carson, pagkatapos ay marahang umubo. Isang mamamatay tao ang hanap buhay ni Flor Carson, kaya mas mapagmatsyag siya kaysa sa mga normal na tao. Bagamat tulog sila ng kanyang asawang si Mila Vasquez, ang bahagyang ubo ang dahilan kung bakit siya biglang napaupo, mabilis na bumangon sa kama, pagkatapos ay kumuha ng baril mula sa ilalim ng kabinet ng telebisyon at maingat na lumapit sa bintana. Nawalan ng imak si Yusuf Zok, masyadong maingat ang isang mamamatay tao. Ngunit ang mga taong tulad ni Flor Carson ay may posibilidad na mabuhay ng mas matagal dahil sila ay maingat at pinahahalagahan ang kanilang buhay higit sa lahat. Bagamat nasa mataas na palapag ang apartment ni Flor Carson, sa panahon ngayon ay maaari na ring umakyat ang mga magnanakaw sa matataas na palapag. Dahan-dahan niyang itinaas ang isang sulok ng kurtina at tumingin sa labas. Gayunpaman, habang itinataas niya ang kurtina, gumawa si Yusuf Zok ng nakakatawang mukha. Nanlaki ang mga mata ni Flor Carson, pagkatapos ay bigla siyang tumawa at itinuro ang pababa gamit ang kanyang daliri. Tumango si Yusuf Zok, saka bumaba. Maya-maya pa, bumaba si Flor Carson, nakabihis ng buo. Akala ko hindi ka na makakabalik. Kailan ka bumalik? Tanong ni Flor Carson nang nakangiti. Kakabalik ko lang. Tara, magsaya tayo sa bar. Magsaya ka, pare, panipi, bumalik ka na, kaya bisitahin mo si Marlon Shepard. Malaki ang problema niya nitong mga nakaraang araw. May nagmamasid sa kumpanya mo sa Cheney at humihingi ng equity. Nahuli si Marlon sa mga litratong nakakasira ng ugnayan sa isang hotel, mayroon ding mga alegasyon ng commercial bribery at mga katulad nito. Nasa ilalim siya ng surveillance sa mga residente at nakikipagtulungan sa investigasyon ngayon. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 760 Iskandalo. Ano nga ba ang eksaktong nangyari? Sumakay si Yusuf Zok sa kotse ni Flor Carson, at habang patungo sila sa bahay ni Marlon Shepard, natuklasan niyang hindi pa naaresto si Marlon Shepard, minamanmanan lang siya ng bahay, marahil yung tipong nakikipagtulungan sa isang investigasyon. Kaya, nakatira pa rin siya sa sarili niyang lugar. Medyo pangit ang ekspresyon ni Yusuf Zok dahil, kung iisipin ang timing, wala pa siyang isang taon na nawawala, tapos ngayon may naglakas loob ng kumuha ng libreng bahagi ng mga tuyong stock ng Sky Easy. Sino ba ang may lakas ng loob na gawin iyon? Ang paghingi ng tuyong sabaw ay parang paghingi mo rin ng libreng pera ni Yusuf Zok. Noon, narinig ni Yusuf Zok ang tungkol sa ilang mga batang amo mula sa mga maimpluwensyang pamilya o mga anak ng mga opisyal na may hawak ng mga tuyong sapi sa malalaking kumpanya. Ang perang ito ay malayang ibinibigay sa kanila dahil may kasunod na gulo kung hindi ka susuko sa kanila. Ang secular na mundo ay isang makamundong lipunan, isa ring lipunan ng mga personal na koneksyon. Bagamat ang mga tao rito ay hindi naghangad ng anumang antas ng paglilinang o naghahangad ng immortalidad, sila ay nakikibahagi sa walang katapusang mga intriga at pakikibaka para sa kapangyarihan. Ang mundo ng negosyo ay kasing delikado ng isang larangan ng digmaan,
kung saan ang isang sandali ng kapabayaan ay maaaring magresulta sa paglubog sa isang kanal. Hindi pa namin matukoy kung sino talaga ang nasaktan namin. Ang sitwasyon ngayon ay mayroong isang tagapamagitan na may apelyidong Murillo na sangkot sa dialogo kay Marlon Shepherd. Itong si G. Makapangyarihan din si Murillo, ang chairman ng Changyuan Trading. At alam mo ba ang Imperial Palace Hotel? Isa iyon sa mga katangian niya. Isang taong may apelyidong Murillo. Sigurado si Yusuf Zoc na wala siyang kakilala na may ganoong pangalan. Tinatawag na Armando Murillo, isang malaking pangalan sa lokal na sirkulo ng mga Taikon, isang napakasikat na taong bayan. Gayunpaman, isa lamang siyang tagapamagitan, malamang na nagtatrabaho para sa isang tao sa likod ng mga eksena. Ginamit ko na ang lahat ng aking kakayahan para mag-imbestiga, pero wala pa rin akong natuklasan. Kumusta naman si Devon King? Hindi mo ba siya tinanong? Kumunat ang noo ni Yusuf Zoc at sinabing, ginawa ko, pero iniiwasan kami ni Devon King ni Marlon Shepherd. Simula nang umalis ka, wala na kaming kwenta sa paningin niya, sagot ni Flor Carson nang may mapait na ngiti. Nang marinig ang mga salita ni Flor Carson, galit na sumangot si Yusuf Zoc. Ito ang klasikong kaso ng wala sa paningin, wala sa isip. Pumunta na siya sa Dragon Gate World, kaya marahil ay inakala ng ilan na hindi na siya babalik, kaya, maituturing nilang maawin si Devon King na nagpapakita ng pagtitimpi sa pamamagitan ng hindi pag-aaklas kina Marlon Shepherd at sa iba pa. Siya nga pala, nasaan si Luis? Bakit wala siya sa kabisera? Biglang tanong ni Yusuf Zoc. Pagkatapos mong umalis, nagbitiw si Miles O'Brien sa lahat ng bagay at nilisan ang kabisera. Noong una, may kaunting contact naman, pero nang tumawag ako ng ilang beses, hindi na niya sinasagot. Sa ika-6 na beses na tumawag ako, nakapatay ang telepono niya, at mula noon ay ganoon na nga. Hindi ba't may itinalaga akong babae mula sa blood race para palihim siyang protektahan? Tanong ni Yusuf Zoc na may mabigat na tono. Pinalayas niya siya at pinabalik. Hindi ko alam kung anong nangyari. Pero ikaw, dapat bumitaw ka kapag oras na para bumitaw, di ba? Hindi ka kasal, kahit papaano ay isa siyang mangingibig. Gusto mo ba talaga ng mangingibig habang buhay? Payo ni Flor Carson. Bumantong hininga si Yusuf Zoc at umiling, asikasuhin muna natin ang bagay na ito kay Marlon Shepherd, saka ko siya hahanapin. Ma'am, at kumusta naman sina tatay at Sara? Kumusta ang lahat? Ayos lang silang lahat. Dapat ay naglalakbay ang matandang lalaki sa Switzerland ngayon. Maganda rin ang relasyon ni Sara at Dream Morrow, pero nahuli si Sara sa isang eskandalo, at nakuhanan ng litrato habang nakikipag-date sa isang tao noong gabing iyon. Nako, talaga, gulat na bulalas ni Yusuf Zoc. Kalat na yan sa internet. Malaki ito, ang lalaking iyon ay isang napakayamang lalaki, gwapo, at nakapag-aral sa ibang bansa. Tinawagan mo ba si Dream para magtanong tungkol dito? Nag-aalalang sabi ni Yusuf Zoc. Paano ko naman maitatanong yan? Personal nilang gawain yun, at hindi nararapat na magtanong ako, sabi ni Flor Carson nang may ngiti na parang pilyo. Ibigay mo sa akin ang telepono. Medyo nagalit si Yusuf Zoc. Ano kaya ang iniisip ni Sara? Talaga bang nanloko siya? Inihagis ni Flor Carson ang telepono kay Yusuf Zoc, na agad namang naghanap at nag-dial ng numero ng Dream Morrow. Nakakagulat na nasagot ang tawag, pagkatapos ng 5 ring. May sakit ka ba, Mr. Carson? Tingnan mo ang oras. Mahilig kang tumawag ng tao sa kalagitnaan ng gabi, di ba? Malungkot at nababagot, di ba? Kung naiinip ka, kalmutin mo ang pader. Bakit mo ako iniinda? Sumabog si Dream Morrow sa galit pagkasagot niya ng telepono, at walang tigil sa pagsaway. Kamuotan mo nga ang pader, parang gusto kitang kamuotan. Natatawang mura ni Yusuf Zoc. Biglang may nagulat sa kabilang linya, na sinundan ng malakas na tawa. Bro, nakabalik ka na ba? Sara, tawag na ng kapatid mo. Ganoon ba? Bumalik na ang kapatid ko. Isang pabulong na boses ang narinig sa telepono, si Sara pala, sino pa kaya iyon? Sa kalaliman ng gabi, magkasamang natutulog sina Dream at Sara, di ba? Hayaan mo munang matulog si Sara, kailangan kitang makausap, lumabas ka at sagutin mo ang tawag. Utos ni Yusuf.
Matapos sumagot ng 2 beses ng magkasunod si Dream, tila lumipat siya sa ibang silid. Anong meron? Maya-maya, tanong ni Dream. Ano ba ang problema sa eskandalo ni Sarah? Sino itong matangkad, mayaman, at gwapong lalaking ito? Bulong ni Yusef. Nako, bumalik ka na naman tapos wala ka ng ibang magawa. Bakit mo pa sinusundan ang balitang ito? Tinaasan ni Dream ang boses niya. Tinatanong kita kung anong nangyayari. Sigaw pabalik ni Yusef. Isang halimaw na may apelyidong siyang ang pumalit sa Emperor Entertainment, pagkatapos ay namuhunan sa isang pelikula, at si Sarah ang kumuha ng papel na ito sa pelikula. Ang walang kwentang siyang na iyon ay gumagawa ng lahat ng paraan para mapalapit kay Sarah, binibigyan siya nito ng 999 na rosas araw-araw, at binibisita ang set araw-araw. Dahil siya ang producer at may kontrata ng napirmahan, hindi laging posible na iwasan siya. Dahil dito, nakapagkain silang magkasama ng ilang beses at nakunan ng litrato ng paparazzi. Ngayon, nababaliw na kami ni Sarah. Nakuha na ang Emperor Entertainment. Gulat na bulalas ni Yusef. Oo, malisyoso itong nakuha, buntong hininga ni Dream. Ang pamilya Petty ay nasa matinding problema rin ngayon, dahil ang kanilang negosyo ay tinarget. Wala namang ginawa ang siyang na iyon kay Sarah, di ba? Nag-aalalang tanong ni Yusef. Hindi, sumama ako sa kanya. Naghintay lang ako sa labas, at may kasama rin kaming mga taga-blood race. Pero itong si Xiang ay may malawak na karanasan, may mga eksperto pa siya. Anong klaseng mga eksperto? Gulat na tanong ni Yusef. Hindi ko alam, yung tipong napakalakas na sa pagtingin pa lang sa kanila ay nakakatakot ka na. Si Sarah pa rin ba ang gumagawa ng pelikula? Oo. Araw-araw pumupunta ang siyang na yun. Sa tingin ko ay si Sarah ang pinagmamasdan niya. Sus Mariosep, kapag pinilit niya ako ng sobra, sisiguraduhin kong pagsisisihan niya. Malakas na mura ni Dream. Sige, naiintindihan ko. Manatiling nakikipag-ugnayan sa lahat ng oras. Hindi na ako aalis, huminga ng malalim si Yusef. Nakahinga ng maluwag na hindi naman nanloloko si Sarah pero isa lang itong mapilit na langaw na ayaw umalis. Siyang. Saan ba nanggaling ang lalaking ito? Bulong ni Yusef sa sarili pagkatapos ibaba ang telepono. Haha, basta ayos lang sila. Hindi ka pa bababalik. Tumawa ng malakas si Flor. Oo, sino ba ang may pakialam sa dinastiyang Xia o sa kanlurang Zhou? Ako si Jedediah Zhao. Tumawa ng malakas si Yusef. Pagdating nila sa labas ng villa ni Marlon, nakita nga ni Yusef ang 2 nakasibilyang opisyal na nakasakay sa isang kotse, na nagmamatsyag sa tirahan ni Marlon. Pinalitan ni Marlon ang kanyang villa, na ngayon ay matatagpuan sa East 2nd Ring, napakalapit sa dating villa ni Ruth. Tinawagan ni Flor si Marlon, sinabihan itong lumabas at magkita ng hindi masyadong nagsasalita sa telepono dahil tiyak na may tumatawag din sa telepono at mobile ni Marlon. Lumabas si Marlon mula sa villa, nagtataka, ngunit habang ginagawa niya ito, agad ding bumaba ang 2 tailang officer na nasa kotse sa labas. Dahil sa pagmamatsyag, hindi pinayagang lumabas ng bahay si Marlon, kundi nakakulong lamang sa kanyang bakuran. Hindi bumaba ng kotse si Yusef, at ganoon din si Flor, tanging si Marlon lang ang nakipagnegosasyon sa 2 individual na iyon, habang nakaturo sa kotse ni Flor. Ngunit ang kabilang panig ay walang ipinakitang balak na palayain si Marlon. Hindi nila siya palalayain. Ano ang gagawin natin? Pagkatapos ay tumingin si Flor kay Yusef.